isa pa pong mangkok, extra spicy. Agad po. Kainin mo habang mainit pa. Lumabas ka. Lahat, lumabas na kayo ngayon. Umalis ka na. Mag-move na. Lola, oras na para magbayad ng protection fee. Matitigil ang iyong stall ngayong araw. Bingi ka ba? Bingi. Nangongolekta ka ng protection money dito. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Magkakagulo ka sa teritoryo ko ngayon. Kahit hari hindi ka kayang iligtas. Ayusin mo ito. Langia. Sige. Ano ang gusto mo? Langia. Dati mong pinamunuan ng Jade Hibiscus para maging global industry leader. Ngayon, tapos na ang 10 taon. Ang mga kapatid ay umaasang babalik ka at mamumuno muli. Hindi mo alam kung gaano katahimik ang buhay ko nitong mga nakaraang taon. Matagal na akong nagtatago, mag-aasawa na ang anak ko. Ayoko talaga, sa kritikal na panahong ito, ay maging spoiled brat siya. Umalis ka na. Huwag mo akong hanapin. Pero Langia, Sinabi ko, huwag mo akong istorbohin. sige, kung may kailangan ka, tandaan mong kontakan ako. Auntie Yu's Noodle Stall, ang anak mo, si Yu Mingshan, ay may problema. Magdala ka ng pera para mapiyansa siya, ngayon na. Ming Suan, sigurado ka ba na kaya natin itong review na ito? Hindi pa ako nag-aral ng photography. Okay lang. Kung hindi mo alam, pwede kitang turuan. Ituring na lang natin itong araw para maglibang. Salamat, Ming Suan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko nga alam kung anong trabaho ang hahanapin ko. Walang anuman, sakto lang na kailangan ko ng kameraman para sa mga review na ito. Ikaw pa ang malaking tulong sa akin. Saka, magkakilala na tayo mula pa noong bata tayo. Sabay tayong lumaki. Lagi mo namang tinutulungan ang nanay ko sa kanyang tindahan. Huwag kang masyadong magpakapormal sa akin. Baby, exciting ba? Ang sama mo, Shen Xiao. Gusto ko ito. Pero gusto ko ng mas nakaka-excite pa. Hoy, pair. Wag na, magtrabaho na lang tayo. Shen Yanzhou, dapat mong itapon yung kalawangin mong kotse. Mas mabagal pa sa kalabaw ang takbo niyan. Mamaya, ipapabili ko na lang sa tatay ko ng bago. Hoy, pair. Tingnan mo kung saan ka nagmamaneho. Ano nung sinabi mo? Binasa mo kami ng kotse mo. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad? Ha? Humingi ng tawad? Humingi ng tawad sa kanino? Humingi ng tawad sa amin. Magsama kayo sa impyerno. Ano nang ginagawa mo? Sumo. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Sumo, ikaw. Ano nang ginagawa mo? Ngayon, ikaw ang magtuturo sa akin kung paano humingi ng tawad.
may lakas ka pala ng loob, ha? Sige, pag-iigihan kita ngayong araw. Bata, sawa ka na ba sa buhay? Alam mo ba kung sino siya? Ang panganay na anak ng pamilyang Shen sa Rongcheng. Shen Jinyi. Siya ba'y isang taong kayang-kaya mong guluhin? Sumo, bakit kasama mo siya? Magkakilala kayo. Siya, boyfriend ko. Ha? Boyfriend. Kaya pala sinabi ni Sumo, laging tanga ka talaga. Sumo, kakapakasal lang natin. Bigyan mo ako ng paliwanag. Dahil nakita mo na, diretso na lang ako sa iyo. Si Young Master Shen at ako, matagal na kaming magkakilala. At saka, mabibigay sa akin ni Young Master Shen ang lahat ng gusto ko. Ikaw, isa ka lang. Mahirap na walang koneksyon at walang background. Sumo, noong nagpakasal tayo, hindi yan ang sinabi mo sa akin. Ang pakikipagkasundo sa iyo ay para lang matugunan ang gusto ng aming Young Master Shen. Ang lasa ng pag-angkin sa kanyang pag-aari. Sino ang magpapakasal sa isang tulad mong tanga? Sumusobra ka na. Ginamit ng nanay ni Ming Xuan ang kanyang buong ipon para bumili ng bahay para sa kasal mo. Ganito ba ang pagganti mo sa kanya? Balong-balo lang naman siya. Kusa niya yang ginawa. Hindi ko naman siya pinilit. At saka, nakipagtalik ako sa anak niya. Quits na tayo. Sumo, ang gago mo. Niloko mo ako. Mukhang, hindi mo pa rin nauunawaan ang agwat sa pagitan natin. Ngayon, papakita ko sa'yo ng malinaw. Dalhin niyo siya, yung auto repair shop sa kanlurang suburb. Shen Jinyi, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Yan, Joe. Salamat sa pagtanggap mo ng suntok para sa akin kanina. Kung hindi, malamang nabasag na ang ulo ko. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa tatay ko, na bigyan pa ng trabaho ang negosyo ng pamilya mo. Salamat, Young Master Shen. Malakas pala ang suntok ng batang yon. Ang tapang mo, bata. Gusto mo talaga akong patayin, ha? Yare, Dura. Ginulo mo ang nobya ko, at ininsulto mo ang nanay ko. Papatayin kita. Yu Mingshen, wala kang iba kundi isang palamunin at tanga. Kumpara kay Young Master Shen. Si Young Master Shen ay galing sa isang pangunahing pamilya sa Rongcheng. May koneksyon siya kahit saan. Paano ka makakapantay? Tumahimik ka, ikaw itong maliit na. Anong karapatan mo para pag-usapan ako? Alam mo ba, na araw-gabi ang trabaho ng nanay ko sa kanyang maliit na tindahan. Para lang makapag-asawa tayong dalawa. Paano mo nagawa ito? Sa kanya? Oh, iyak ka pa. Kawawa ang buong pamilya mo. Kung wala kang pera, huwag ka nang mag-asawa. Sa pagsasabi mo ng lahat ng ito ngayon, hihingi ka ba ng pera sa akin? Dura, ano naman kung may pera ka? Ibig bang sabihin, kapag may pera ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Ibig bang sabihin, kapag may pera ka, pwede kang mang-api ng tao? Hoy, ang pera ay nangangahulugang pwede kong gawin ang gusto ko. Halimbawa, itong sipain. Kapag sinipa kita. Kung matapang ka talaga, ibaba mo ako. Lalabanan kita ng harapan. Hahaha, harapan. Ming Xuan, Royal, Pigilan sila. Shen Jinyi, ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa ko? Talagang kinainisan mo ako ngayon. Kung gusto mong ligtas ang kaibigan mo, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Gagantihan kita. Tol, susuko ka na ba? Yu Mingshen, tumigil ka na sa pagpapanggap. Hindi ka katapat ng aming Ginoong Shen. Iminumungkahi ko na. Sumunod ka na lang ng maayos sa mga alituntunin ni Ginoong Shen. Kung hindi, CJ, paano mo gusto maglaro? Basta pakawalan mo lang siya. Papayag ako sa kahit ano. Ang tanga mo, sana ganyan ka na lang noon pa. Yung dalawang sipa na binigay ko sa'yo.
Nasakit ang likod ko. Sumo, ang cute-cute mo. Hindi kita pakakawalan habang buhay. Magsalita ka. Paano mo gusto maglaro? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung mahugot mo ang mahabang patpat, pakakawalan ko siya. Paano kung maikli? Sinuntok mo ako sa ulo kanina. Mababaw ang kaligayahan ko. Kung mahugot mo ang maikli, edi matanda ka. Huwag, Mingsuan, huwag. CJ, makikipaglaro ako sa'yo. Pero kailangan pangako mo. Napakakawalan mo siya mamaya. Hoy, batang hamak ka. Akala mo ba may karapatan kang makipagnegosasyon? Arf! Pumili ka. Huwag, Mingsuan, huwag. Pasensya na. Natalo ka. Niloko mo ako. Oo. Niloloko kita. Gagantihan kita. Sugurin niyo siya. Mingsuan, tumigil na kayo sa pag-aaway. Tumigil na kayo. Hindi ba si Yu Mingshan yan? Yung nanay na nagtitinda sa kariton. Anong ginagawa mo rito? Anong ginawa ninyo sa anak ko? Ma'am. Mingshan, nakipag-away sa maling tao. Tinatanong mo kung anong ginawa namin sa kanya. Bakit hindi mo itanong kung ano ang ginawa niya? HMP. Paano kanya inaway? Kayong lahat, isa lang ang kalaban. Anong klaseng tapang yan? Alam mo ba kung sino ang tinangka ng anak mong hampasin? Hindi naman isang tao lang ang may kasalanan. Isasama ko na siya ngayon. Sabihin nyo na lang kung ano ang gusto ninyo. Tingnan mong mabuti. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Ang sugat ko sa ulo ay galing sa anak mo. Nakita naming lahat ang nangyari. E di hindi pa pala ako humampas ng gusto. Tumatanga ka lang sa masamang tao. Ang yabang pa rin ng bibig. Ang dami ninyo. Hindi ako naniniwalang. Walang dahilan ng anak ko para makipag-away. Pakawalan muna siya. Pag-usapan natin ito ng maayos. Walang magmamadali. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kung hindi ito malulutas ngayon, wala sa inyong tatlo ang makakaalis. Mukhang hindi na uubra ang pakikipag-usap. Sabihin nyo na lang kung magkano ang gusto ninyo. Ma, bakit tayo ang magbabayad? Sila naman ang nanguna at kinainisan ka pa nila. Bakit tayo ang uuna? Mukha ba kaming nangangailangan ng pera? Gusto mong umalis? Sige, lumuhad ka at humingi ng tawad. Saka ka namin pakakawalan. Ganito na ako katanda ngayon. Magmamano sa isang mas bata tulad mo. Hindi naaayon yun, di ba? Ngayon, gusto ko lang makita. Ikaw, sa harap ng sarili mong anak, mawalan ng mukha. Sa tingin ko, ang pakiramdam na yon ay dapat na nakakasatisfy. Ang sarap siguro. Binata, mag-iwan ka ng konting puwang sa pagsasalita mo. Pasaway ka sa pagsasalita. Bantayan mo ang iyong salita. Ano naman kung tawagin kita ng ganoon? Nagawa mong palakihin ang isang anak na ganito. Ang pagpapaluhod at pagpapamano sa'yo para humingi ng tawad ay mabait na sa'yo. Hindi ka tinuruan ng magulang mo ng magandang asal. Ako ang magtuturo sa'yo. Simula noong bata ako, hindi ako sinaktan ng mga magulang ko, kahit isang daliri wala. Anong ginagawa ninyo dyan nakatayo lang? Sampalin nyo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Dahil lang may konting pera ang pamilya mo, akala mo makakapanlalamang ka na. Makinig ka sakin, hanggat nandito ako ngayon. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob, na hawakan ng anak ko. Hintayin mo, tatawagan ko na ang tatay ko ngayon, para kausapin ka.
Secretary Wu, bakit wala pa si Yanjo? Magsisimula na ang pulong ng mga shareholders sa loob ng kalahating oras. Nagsimula na. Chairman, ayon kay Young Master Yan Zhao, magkakarera raw siya kasama si Young Master Shen ngayon. Sabi niya, boring daw ang shareholders meeting. Hindi na raw siya darating. Ang batang yan. Mula nang umuwi siya mula sa pag-aaral sa abroad, puro party at karera na lang ang ginagawa, at ako pa ang umaasang siya ang papalit sa akin. Dapat tinularan ko si Sister Lan. Si Ming Shen niya, hanggang ngayon hindi pa alam, na ang negosyo ng pamilya nila ay nasa buong mundo. Pero itong anak natin, parang gusto pang ilagay, mayaman ang tatay ko, sa noo niya. Hello. Pa, nabugbog ako. Nandito ako sa repair shop sa Western Suburbs. Magdala ka ng mga tao dito ngayon at ipaghiganti mo ako. Ano, sinong may lakas ng loob na hawakan? Ang ama ni Yanjo, ang chairman ng Allied Chamber of Commerce. Wala kang karapatang makipag-away sa ganoong klaseng tao. Paano kung ganito? Bakit hindi mo tawagin ang tatay mo dito? Isang tindero lang na tulad mo, hindi karapat-dapat makaharap ang tatay ko. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Huwag mong babastusin ang nanay ko. Sa iyo lalapit, Ming Shen. Mukhang hindi mo naiintindihan. Hindi ka man lang kapantay ng aming binatang Shen. Ikaw ang huling taong dapat magsabi niyan. Siguradong bulag ako noon. Nang pumayag akong hayaan kang maging kasama ng anak ko. Nagpakapagod ang nanay ko sa pag-ipon buong buhay niya para lang magkaroon kami ng magandang buhay. At sinira mo ang lahat ng iyon. Hoy! Sa totoo lang, dahil lang mahirap kayong lahat, kayong mga mahihirap lang, ang gagamit ng pensayon para makapag-asawa. Mabait ang loob ko ngayon, basta ikaw at ang nanay mo ay lumuhad at humingi ng tawad sa akin. At magbayad ng mga 1 milyon piso. Tingnan mo, kalimutan na natin ang lahat ng ito. 1,000,000 piso. Umalis ka sa harap ko. Tigilan nyo. Ming Suan, gumising ka. Ming Suan, wag mo akong takutin. Ming Suan, Heto ang 10 milyon. Babayaran kita ng 10 beses ng halagang iyan, pero hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Kung may mangyari sa anak ko, wala sa inyo ang makakaalis dito ng buhay. Depende yan kung ikaw ay makakalabas sa pintuang iyan ngayong araw. I lock ang mga pinto. Yanjo, anong kaguluhan ito? Tay, sila ang nagsimula. Tumahimik ka kapag nalaman kong ikaw ang may gawa. Malaking problema ito sa'yo. Mr. Hong, naglalaro lang kami ni Yanjo. Naglalaro? Muntik nang may mamatay dahil sa inyo. Ahong. MS, Lan. Ano? Nagulat ka bang makita ako rito? Oo nga, di ba? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Kilala ko ang tatay mo, noong nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo. Kalokohan, si Tito Hong ay ang pinakamakapangyarihan sa Rongcheng Chamber of Commerce. Ikaw, isang hamak na tindera lang sa kalye. Sino ka ba? Tawagan mo ang tatay mo. Ngayon din, para sa nangyari ngayon, kahit mawalan ka pa ng isang paa, baka hindi pa ito sapat para malutas ito. Mr. Hong, anong ginagawa mo? Isang buhay lang naman yan, di ba? Isang tawag lang, ayos na yan. Mga hangal. Kayo talaga. 2 hangal. MS, Lan, pakiusap, huwag kang magalit. Tatay, ano ang ginagawa mo? Lan, pakiusap, maawa ka. Hindi alam ng anak ko ang tama. Puputulin ko ang sariling braso ko para mabayaran kita. Ahong, ikinalulungkot ko talaga. Lan, ikaw. Ang pagliligtas sa anak ko ang mahalaga. Dalhin muna si Ming Shen sa ospital. Haharapin kita mamaya. Tama. Tigilan mo ang pagpapanggap. Tumahimik ka. Paano ka nang ahas na paluin si binatang Shen? Ang pamilya Shen ay hindi ka palalampasin dito. Dahil lang sa respeto sa aking ama, kaya kitang tinatawag na tito. Kung wala ang aking ama, ano ka ba talaga? Kahit ang sarili kong ama ay hindi manggahas na paluin ako. Paano ka nang ahas na paluin ako? Dalhin siya sa ospital, ngayon din. Yaw, pumunta ka sa ospital at alagaan si Ming Shen. Magulo dito. Tatay, nababaliw ka ba? Ang impluensya ng pamilya Shen sa Rongcheng ay hindi dapat baliwalain. Hindi mo kailangan gawin ito para sa isang balo. Gumagawa ka ng mga kaaway sa ganitong paraan. Karapat-dapat ba siya? Paano ko napalaki ang isang tulad mo? Mapapatay mo ako balang araw. Tungkol sa iyo. Ang iyong ama ay sisigat sa akin. Wala akong oras para sa iyo ngayon. Ano ang tinitingnan mo? Matandang bruha, kung manggahas kang paluin ako ngayon. Ang aking ama ay hindi ka palalampasin. Ikaw, ano sa palagay mo ang ginagawa mo?
Akala mo madali akong target, ha? Ang buong lugar na ito ay puno ng mga tao ko. Sa katawan mong ganyan. Gaano karami sa tingin mo ang kaya mong tiisin? Shen Jingyi, binabalaan kita. Huwag kang mag-attempt ng kahit ano. Noong si Sister Lan ay nasa labas at gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili, nasa lamping ka pa. Tumahimik ka. Aalagaan kita mamaya. Ang tapang mo kanina. Anong nangyari? Takot? Gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Wala kang kwenta. Napakasaya ko na hindi ako nagpakasal sa iyong anak. Ang laki ng bibig niya. May magpuputol nito at ipapakain sa mga aso. Young Master Shen, gawan mo ako ng pabor. Iyon ang tatay ko. Papag-aralin kita mamaya. Simula ngayon. Ako ang iyong. Og. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ko sinabi kay Ming Shen ang tungkol sa background ng aking pamilya. Anong problema? Natatakot ka na? Nawawalan ka na ng tapang? Kung sasabihin ko sa aking anak na ang aming negosyo ng pamilya ay kumakalat sa buong mundo, sigurado ako ang ekspresyon ng kanyang mukha ay magiging katulad ng sa iyo. Natatakot ka na ba ng sobra? Kumakalat sa buong mundo? Ikaw ay isang tindero lang sa kalye. Sino ang tinatakot mo? Ang pangit na stall mo. Malamang hindi kayang magkaroon ng storefront at ikaw ay nag-aastang malaki sa harap ng aming Young Master Shen. Isang babaeng hindi tapat na may madaldal na dila. Ang dapat ninyong ipagdasal ngayon ay ang ligtas na pagbabalik ng aking anak. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ako ang gumawa nito. Ako ang nagpaloko sa iyong anak. Ako ang nagsuot ng mga sungay. Hey, nakatayo ako rito mismo. Halika, suntukin mo ako rito mismo. Naghahanap ng gulo. Dahil hindi ka tinuruan ng magandang asal ng iyong mga magulang. Sana tandaan mo ang sampal na ito. Ikaw ang may gusto nito, mga lalaki. Putulin ang isa niyang braso. $1,000,000 at mananatili rin ang binti. Lanjia, nabaliw na ang mga batang ito. Hindi tayo pwedeng magpabeya. May lakas ng loob ang bata. Sayang lang, nasasayang sa mga basura. Anong ginagawa ninyo? Nakatayo lang dyan. Hulihin sila. Shen Xiao, nagmamakaawa ko. Pakiusap, nagmamakaawa ko. Pakawalan mo ang tatay ko. Kung makikialam ka ulit, ikaw ang susunod. Hulihin sila. Ang sino mang gustong mabuhay, umalis na kayo ngayon din. Shen Xiao, paparating na siya. Anong gagawin natin? Umalis kayo sa harap ko. Huwag kang gagalaw. Sige, subukan mo. Akala mo biro lang ang paghawak ng baril? Ay lapag mo yan ngayon din. Halika na. Putukan mo. Lanjia, huwag kang padalos-dalos. Ang lakas ng loob ng batang to, talagang pinaputok. Sabihin ko, putukan mo. Sinabi ko nang barilin mo. Tumahimik ka. Huwag mo akong pilitin. Huwag mo akong pilitin. Bakit wala kang bayag? Sige, barilin mo ako rito. Isang bala lang dito, patay na ako. Ikaw, wala kang pakialam kung saan ko itutok. Patayin mo na ako. Bukas, ikaw na ang pinag-uusapan sa Rongcheng. Jingyi, ibaba mo ang baril. Bitawan mo na yan ngayon. Pagkatapos, pwede na nating pag-usapan ito. Binibining Shen, buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. Huwag kang magpadala sa init ng ulo. Yan lang ba ang kaya mo? Umaasa sa maduming pera ng pamilya mo para mambuli. Puro pera lang ang alam mong hingin at magdulot ng problema sa mga magulang mo. Ano pa bang kaya mo? Ipikit mo ang bibig mo. Makinig ka sa akin. Kapag nawala ako sa sarili ko, pati sarili ko, sinasaktan ko. Shen Jingyi, noong nasa negosyo pa ang tatay mo, sa mundong walang awang iyon, paano siya nagkaroon ng anak na tulad mo? Isang duwag na walang bayag. Sinabi ko nang tumahimik ka. Nasaan na yung tapang mo kanina? Ang sampal na ito ay para sa anak ko. Ang sampal na ito ay para turuan kang rumespeto. Ang sampal na ito ay para sabihin sa'yo, huwag mong galawin ang hindi sa'yo. Binibining Shen, ayos ka lang ba? Nang ahas kang manampal kay Binibining Shen, gusto mo bang mamatay? Hindi ka palalampasin ng pamilya Shen.
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Darating na ang tatay ko anumang minuto. Anong kapal ng mukha mong tratuhin ako ng ganito? Pababayaran ka ng tatay ko nito. May magandang balita ako para sa inyong lahat. Tumawag lang ang ospital. Ligtas na ang anak ko. Ngayong ayos na siya. Pwede na ba kaming umalis? Dahil sa inyo, na-concussion si Mingshen. Magiging nasa ospital siya ng 1 linggo. Concussion lang naman yan. Gagaling yan kapag nakapagpahinga. Ano ba ang gusto mong gawin? Ang hirap na dinanas ng anak ko. Kailangang may makaranas din nun para sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung ano ang pagpalo? Mahal, maglaro tayo ng mas masaya ngayon. Matandang balo, ito pala ang hilig mo. Kaya pagkatapos ng pagpalo, makakauwi na kami, di ba? Siyempre, basta nakatayo ka pa, ako mismo ang magkakalag sa iyo. Sige na, huwag nang mag-aksaya ng oras. Nakalimutan kong sabihin, habang wala ka sa sarili, kanina, lahat ng tinatawag mong kaibigan, ay tumakas na. Ngayon, kayo na lang dalawa ang natira. Tito Hong, alam kong nagkamali ako. Malapit kayo sa tatay ko. Pakiusap, magsalita ka naman ng mabuti para sa akin. Alam ko talagang nagkamali ako. Oh, sumusuko ka na. Mas gusto ko pa yung, nagmamagaling ka, bakit di mo subukang magyabang ulit? Ako, Sige na, wag nang mag-aksaya ng oras. Mas maaga tayong matatapos, mas maaga kang makakauwi. Naghihintay pa rin akong kalagan ka. Good luck. tigil. Nandito na si Dad. Wala sa inyo ang makakatakas ngayon. Nandito na po kayo, Ji-Shen. Bakit hindi mo kami sinabihan? Chen Zheng Hong, dapat ba nasa lungga ka? Anong ginagawa mo rito? Nanggugulo. Sandali, Ji-Shen. Papakilala ko po kayo. Sige, ito si. Alam mo kung bakit ako nandito. Bakit pa ipapakilala siya? Alam ko kung sino talaga siya. Dad, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanila. Patayin mo na lang sila. Binugbog ng anak mo ang anak ko. May concussion siya. Kinidnap mo ang anak ko. Tapos ikaw pa ang magsasabi nito? Alam mo ba, pwede kitang pa-concussion. Ngayon din. Naman na talaga sa magulang. Mukhang tama ang desisyon kong maghintay sa inyo. Dad, kailangan mong ipagtanggol ako. Patayin mo siya. Plano ko sanang hintayin kayo, kung dinala mo lang ang anak mo, sa ospital para humingi ng tawad sa anak ko, baka pinatawad na namin kayo. Mukhang masyado akong umaasa. Alam mo talaga ang lugar mo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, huwag kang magpahiya sa sarili mo. Abala ako. Sa bawat minuto, milyon ang kinikita ko. Hindi tayo. Magkalaban. Kunin ang binata. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Ano ang ibig mong sabihin? Magsisimula akong magbilang pababa mula 3. Pakawalan mo siya. Ngayon na. Ji-Shen, huminahon ka. Hindi na kailangang magingay. Umalis ka na. Akala mo ba natatakot ako sa gulo? Inimbestigahan na kita. Isa ka lang na tindero. Sa palengke ng umaga sa Rongcheng. Kilala ko ng gusto ang mga tulad mo. Desperado kang mapabuti ang buhay ng anak mo. Pero ngayon, nagkamali ka ng pinakialaman. Tay, kilala mo ako. Hindi ako nagsisimula ng gulo. Anak nila ang unang nanapak sa akin. Sampilan niyo siya. Mukhang hindi mo talaga kilala ang sarili mong anak. Ninakaw niya ang nobya ng anak ko. At ngayon, nagsisinungaling ng harapan. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin dito? Ang anak ko, si Shen Jinfeng, hindi magkakagusto sa ganyang klaseng basura. Mga ordinaryong tao lang tulad mo, ang magtatrato sa mura at pangkaraniwang babae bilang kayamanan. Gagastusin mo ang buong ipon mo sa buhay, para lang makipagagawan sa kanila. Ji-Shen, alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino talaga ang babaeng ito? Siya ay talagang, umalis ka na, Chen Zheng Hong. Huwag mong kalimutan, kung sino ang naglagay sa iyo sa posisyong iyan, kung kanino mo utang ang iyong tagumpay. Matandang balo, ang tatay ko ang CEO ng Oriental Group. 5 taon na ang nakalipas. Siya ang bayani na nagligtas sa amin sa pandaigdigang krisis pinansyal. Hindi mo siya kayang pakialaman. Chen Zheng Hong, bibigyan kita ng pagkakataon. Hampasin mo siya ng 20 beses, at tiyakin kung hanggat ka ng mabilis. Shen Jinfeng, dati, totoong hinahangaan kita, pero ngayon, sawa na ako sa'yo. Akala mo ba talagang sarili mong galing? Ang nagdala sa'yo sa posisyong to, kung hindi dahil kay Lanzong ng Yufurong, na sumusuporta sa ekonomiya ng mundo, sa mahinang pundasyon mo, siguradong wala ka na noon pa. Tumahimik ka, matanda. Anong Yufurong? Anong kalokohang Lanzong? Yan. Wala silang kinalaman sa atin.
Shen Jinpeng, ganoon din ba ang iniisip mo? Chen Zhenghong, isa ka lang asong. Iniligtas ni Lanzong noon. Sayang para sa'yo. Nawala na ngayon ang mga tao ni Lanzong. At gagamitin mo pa rin siya para i-pressure ako? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ngayon, ako na, ang namamahala sa buong Romcheng. Wala ka ng pag-asa. Anong problema? Matandang balo. Nalunok ka ba ng dila? Hindi ka ba dapat humahagupit sa akin kanina? Sa buhay, ang pinakamahalaga ay ang pasasalamat. Ang huwag kalimutan ang pinanggalingan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Alam mo, may klase ng tao sa mundong ito na tinatawag na walang kwenta. Ikaw yun, ganap na walang silbi, pero matapang pa rin magsalita. Nagsasabi ng mga walang kabuluhang salita. Shen Jinpeng, mas mabuting pagmasdan mong mabuti. Walang kikilos. Ang isang tulad mo, sa normal, wala namang karapatang kausapin ako. Pero ngayon, nagustuhan ko ang sinabi mo. Noong araw, si Yu Ferong ay naglaan ng bilyon-bilyon para pandohan ang mga industriya sa mundo. Ang mga taong kanyang iniligtas ay pwedeng pumila mula rito hanggang sa Wall Street. Pero ang itinanim niya ay isang hayop na walang puso tulad mo. Shen Jinpeng, sobrang nabigo ako sa iyo. Tigilan mo na yan. Ubus na ang pasensya ko. Shen Jinpeng, binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Sinusubukan kitang turuan. Hindi mo ba naiintindihan? Kung hindi ka sana nagsalita, muntik ko nang makalimutan na nandito ka. Huwag mong kalimutan, noong wala kang makain. Sino ang nagbigay sa iyo ng pagkain? Ikaw, tumahimik ka. Nasayang ko na ang sapat na oras sa inyong lahat. Iyon ang nagkakahalaga ng 10 milyon sa kita. Wala ang anak mo ngayon, kaya palalampasin ko yon. Pero ngayon, papagsasaksakin kita ng 3 beses ng anak ko para mawala ang galit ko. Kung hindi ka mamamatay, quits na tayo. Kung mamamatay ka, isipin mong walang kwenta ang buhay mo. Matandang balo, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Kung 3 saksak ay hindi ka pa mamamatay, isipin mong mabait ako. Paano kung ganito? Bigyan mo ako ng 1 minuto. Hayaan mo akong tumawag. Pagkatapos ay magpapasya ka kung sasaksakin mo ako o hindi. Matagal na kitang pinatulan. 1 minuto pa ay hindi masama. Bibigyan kita ng 3 minuto para walang magsasabing hindi ako gentleman. Mapagbigay. Matandang balo, hindi mo iniisip na tumawag ng pulis, di ba? Walang saysay na sabihin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay sa ilalim ng lupa, sa paraan ng ilalim ng lupa din ayusin. Ang bait-bait ng tatay mo. Siyempre, kailangan kong makisama ng maayos. Babae ka lang. Anong gulo ba ang kayang mong gawin? Maghintay ka na lang na mamatay. Ano, natatakot ka? Isang mabahong vendor lang sa kalye yan. Sa Romcheng, kapag ang pamilya siya namin ang nagsabing isa, walang manggahas na magsabing 2. Kahit pa ang alkalde ang dumating, kailangan pa rin niyang pagmasdan ng ekspresyon ng tatay ko. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong hindi ako tatawag ng pulis. Pero ang anak mo ay parang aso. Ang ingay. Paano ako makakatawag? E di tumawag ka. Tingnan natin kung sino talaga ang may hahatid mo rito. 2 minuto na lang. Shen Jinpeng, talagang nagkamali ka ngayon. Chen Zhenghong, lalo kang nalilito sa pagtanda mo. Babae lang yan mula sa pinakamababa ng lipunan. Malamang hindi pa nakakita ng pintuan ng mataas na lipunan. Hindi pa talaga nakakita. Kumusta naman ang lakas ko? Hindi mo ba alam? Pagkatapos niyang matusok ng 3 beses, ikaw naman ang susunod. Satisfied ka ba sa arrangement na to? Gaano katagal bago dumating ang mga tinawagan mo? Huwag kang mag-alala. Tatawagan ka niya kaagad. Hello, Secretary Lee. Shen, may problema tayo. Lahat ng ating mga domestic partner ay kinansela na ang kontrata nila sa atin. Biglang bumagsak ang stocks ng grupo. Nawala ang 200% ng market value natin. I transfer ang ating overseas assets dito. Hindi ko kaya, Shen. Lahat ng ating overseas accounts ay na-freeze na. At At ano, sabihin mo na. ang core systems ng kumpanya ay inatake ng isang foreign consortium. Nawala na ang lahat ng data. Ayon sa tech, hindi na ma-recover. I activate ang Sky Dome Defense, ngayon din. Ako pa ba ang mag-aalala sa lahat? Ano ba ang silbi ninyong mga tanga? Para saan pa kita pinapasweldo? Shen, na-breach na ang SFA down. Dad, anong nangyayari? Imposible. Humanap ng paraan. Kailangan nating protektahan ang overseas capital. O patay kayong lahat. Shen, nagdesisyon na ang board. Ay dedeklara ng bankrupt ang Shen Group. Dad, ano ba talaga ang nangyari? Wala naman talaga. Na-breach lang ang Skydome. Nag-bankrupt ang mga kumpanya natin dito at sa abroad. At bumagsak ang stocks. Yun lang. Matandang balo ka. Sinusumpa mo ang aming pamilyang Shen. Ikaw, sino ka? Ako ang founder ng Jade Hibiscus. Ako ang nagtatag ng Yufurong. Yulan.
Sino ba ang gusto mong takutin dito? Alam ng lahat na ang nagtatag ng Yufurong ay matagal nang naglaho ng misteryoso. Sa itsura mong mukhang hamak na tinderong kalye, paano ka nang ahas na magpanggap sa kanya? Hindi mahalaga kung nagpapanggap ako o hindi, naipatunayan ko na kanina. Ginang Lan, kasalanan ko itong lahat. Malayo na ang narating ng Shen Group ko, at hindi madali ang pinagdaanan. Pakiusap, kawan ninyo kami. Bata pa ang anak ko at wala pang alam. Kung may parusa man, ako na ang pagdusahon. Ngunit nakikiusap ako, pabayaan ninyo na lang ang aming kumpanya. Ginang Lan, luluhod ako sa inyo. Alam mo palang hindi madali, noong panahong iyon, nang ako ang sumagip sa sitwasyon. Hindi iyon para kunin mo ang pundasyon ng Yufurong, at gamitin para hayaan mong magwala ang anak mo, at gumawa ng masama, at tiyak na hindi iyon para year-offan mo ang mismong konsepto ng utang na loob. Hindi ganoon. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Furong. At ikaw, kung hindi dahil sa iyo, noong panahon ng krisis sa pananalapi, wala sana akong kumpanya o maging ang buhay ko. Kaya nga laging buo ang pasasalamat ko sa iyo. Ang pasasalamat mong ito, hindi ko talaga matatanggap. Ako, si Yulan, ay nakapagligtas ng napakaraming tao, at hindi kailanman humingi ng kapalit, ngunit hindi ko palalampasin, na gamitin ng sino man ang aking kabutihan. Alam mo, dapat talaga kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako magbabalik retiro para bawiin ang Jade Hibiscus. Ngayon, palalampasin kita. Pero pag nalaman ng mundo ng negosyo na ang pamilyang Shen mo ang nagpabalik sa akin sa larangan at nagumpisa ng malaking pagbabago, sa palagay mo palalampasin ka rin ba nila? Ginang Lan, kasalanan ko ito. Lahat ito ay pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ako ang nag-udyok kay Jade Mingshan. Kasalanan ko ang lahat. Handang-handa akong tanggapin ang parusa. Ginang Lan. Hindi ako nagkikimkim ng galit sa mga nakababata, ngunit hindi maaaring baluktutin ang mga prinsipyo, at hindi maaaring sirain ang mga alituntunin. Ginang Lan, hindi mo naman gugustuhin na ang Shen Corporation natin ay maging kaaway ng lahat, di ba? Kung mangyari yon, hindi na tayo makakabangon pa. Nakakaisip ka pa ng pagbabangon. Jihong. Shen Jinpeng, matagal na kitang binibigyan ng hint. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Kung ang emperador ay lumabag sa batas, siya ay parurusahan tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Ang nangyari ngayon ay wala nang makakatulong. Kahit na kayo ay may kayamanang parang isang bansa, ano naman ang magagawa niyan? Kahit asong nakakulong, lalaban din. Tatay, tatawagan ko na ang mga kakampi natin sa ibang bansa. Magkakasama tayong malalagot kung kinakailangan. Jijibay natin ang Rongcheng. Tanggang bata ka, tumahimik ka, wala ka ng pag-asang tanga, matatag ang pwesto ni Ginang Lan, dahil may suporta siya ng mga tao. Ang katotohanang hinahayaan niya kayong huminga ay isang malaking kahabagan na. Mula ngayon, bawasan ninyo ang pagiging agresibo. Laging may mas mataas na bundok, at langit na higit pa sa langit. Sa loob ng 3 oras, hahabulin na kayo ng lahat. Habang may oras pa kayo, umalis na kayo. Ang teritoryong ito ng Rongcheng, huwag na kayong magbalik pa. Wala na silang lahat. Tumakbo silang parang mga kuneho. Sige, dapat pumunta ako sa ospital para bisitahin si Mingshan. Lan, yung batang yan si Yanjo, wala talagang alam. Nakikiusap ako, bigyan mo siya ng pagkakataon. Sa totoo lang, hindi naman masamang tao si Yanjo. Nabulag lang siya't napili ang maling panig. Kailangan mo siyang bantayan ng mabuti mula ngayon. Huwag mo na siyang hayaang gumawa pa ng gulo. Oo, ang tagal ko ng retired. Ikaw ang laging tumatakbo't nag-aasikaso sa lahat. Pamilya tayo. Tapusin na natin ang usapang ito. Ako, Kung talagang masama ang loob mo, bilisan mo at ihatid mo ako sa ospital para makita si Mingshan. agad. Gising ka na. Nasaan na ang nanay ko? Dapat malapit na siyang dumating. Nandito ka lang pala buong panahon? Kukuha ako ng doktor. Huwag. Ospital ito. Tumayo ka na at kumain ka, pasaway. Ay, nagpapanggap ka pa. Nakausap ko ang doktor. Sabi niya, kailangan lang ng panahon para gumaling ang sugat mo. Basta huwag ka lang magpapasaway o matatakot ulit. Pwedeng-pwede ka nang umuwi. Ma, pasensya na sa mga abala na naidulot ko sa pamilya natin. Paano na ang store natin? Okay pa ba? Ang dami mong iniisip ng batang ito. Hindi pa natin pwedeng sabihin sa kanya na ipinagbili na natin ang stall. Baka lalo lang siyang mag-guilty.
Huwag mo nang isipin ang mga yan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ibalik mo ang lakas ng katawan mo para sa akin. Mingsuan, hayaan mo na. Marami na sigurong isinakripisyo si tita. Para sa'yo, hindi rin maganda ang pakiramdam niya tungkol dito. Pagkatapos ng pangyayaring ito, naniniwala ako na mag-iisip-isip muna si Mingshen bago kumilos mula ngayon. Susunod, sisimulan na natin ang susunod niyang pagsubok. Ayos lang talaga, may kaibigan ang nanay mo na may utang na loob sa akin. Inasikaso na niya ang bagay na yun. Pinakiusapan ko rin siyang bigyan ka ng trabaho sa sales, sa Lanhai Group. Mapapagod ka, pero hindi naman makakaabala sa paghahanap mo ng restaurant. Subukan mo kapag gumaling ka na. Sige, tama na. Manatili ka sa kama at tapusin mo ang pagkain mo. May mga gagawin ako mamayang hapon. Aalis na ako. Yaw. Bantayan mo muna siya sandali. Oo nga pala. Sige, kayong dalawa na. May balita na si Ate Lan. Tumalo ng mag-amang Shen. Ang negosyo ay parang digmaan. Nagmalaki sila sa mundo ng negosyo. Ginamit pa ang pangalan ko, ang Jade Hibiscus, para sa pansariling interes. Marami silang kaaway. Ang katapusang ganito ay dahil sa sarili nilang gawa. Ano ang susunod mong hakbang? Naniniwala ako na hindi lamang si Shen Jinpeng ang ganoong klaseng parasite. Babalik ako sa grupo para sa board meeting. Gusto kong makita kung ilan pa ang mga parasite. Chairman Chen, ang aming teknolohiyang AI sa Huasheng Tech ay malayo ang agwat sa mga kalaban dito sa bansa. Pero sa ngayon, kailangan namin ng pamumuhunan. Kung masasakyan lang namin ang AI bomb na ito, ang aming teknolohiya ay magiging handa na para sa IPO sa lalong madaling panahon. Xiaolu, may narinig akong bali-balita tungkol sa kalagayan ng kumpanya mo. Muntik ka nang ma-acquire dahil sa mga alitan sa equity. Sa panahong ganito, hihingi ka sa akin ng 30 milyon para iligtas ang isang kumpanya na nasa bingit ng pagkalugi. Ang Yufurong ay talagang namumuhunan sa maliliit at katamtamang negosyo sa buong mundo. Pero hindi naman kami basta-basta naloloko. Chairman Chen, kailangan mong maniwala sa akin. Sa kakayahan ko, kung makuha namin ang 30 milyong ito, tiyak na mababaligtad namin ang sitwasyon. Oh, tama. May isang bagay akong nakalimutang sabihin sa'yo, hindi na ako ang chairman ng Yufurong. Sa totoo lang, ang chairman ay ibang tao na palagi. Magkakaroon kami ng pulong ng lupon mamayang hapon. Pumunta ka doon at kausapin mo ng direkta ang chairman. Sige. Bulag ka ba? Mag-ingat ka sa pagsasalita, Binibini. Ano ba ang ugali mo? Alam mo ba kung sino ako? Ako ay shareholder ng Yufurong. Akala mo ba hindi kita mapapaalis? Sa isang salita lang, sana hindi ko malaman kung saang departamento ka galing. Ganito pala kabulok ang loob ng Yufurong. Mukhang magiging kapana-panabik ang pulong ng lupon ngayong hapon. Ang tagal na mula noong huli akong narito. Malaki na talaga ang pagbabago sa Yufurong. Excuse me, pwede ko bang itanong, paano pumunta sa opisina ng chairman? Nasa pinakamataas na palapag ang opisina ng chairman. Pero sa ngayon, naghahanda sila para sa board meeting. Kaya malamang wala siya sa opisina niya. Baguhan ka dito, di ba? Oo, kakasimula ko lang. Yung dumaan kanina, isa siyang direktor ng kumpanya. Si Direktor Zhao yun ang namamahala sa operations. Siya ang nagpapatakbo ng operations. Malamang napakagaling niya. Magaling, Kuno. Dahil lang kasi ang kapatid niya ang pangalawang pinakamalaki shareholder ng Yufuro. Ang pangalawang pinakamalaking shareholder. Mas matindi pa pala ang drama ngayon kaysa noong araw. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo siyang guluhin. May hinanakit yan. Magandang umaga, Direktor Zhao. Nagsisitsismisan sa oras ng trabaho. Para bang nag-hire ang kumpanya sa inyo para magtsikahan? Ikaw pala ang nambuli sa kapatid ko. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng kumpanya nito? Lumuhod ka ngayon din at magmakaawa ka sa kapatid ko para humingi ng tawad o ipapapalayas kita. Bakit hindi mo subukang magtanong-tanong? Walang sino mang may lakas ng loob na sumalungat sa akin dito sa Yufurong. Gusto mo akong lumuhad dito? Sa harap ng lahat ng mga taong ito. May problema ka ba doon? Isang lipas na at matandang babae na tulad mo, na itinapon na ng lipunan. Ang pagkakaroon ng trabaho sa Yufurong ay isang malaking pribilehiyo para sa iyo. Ang lakas ng loob mong maging walang utang na loob. Dito sa Rongcheng, kung pinapagtrabaho kita, makakakain ka. Kung papauwiin kita, mahirapan ka pang makakuha ng isang lagok ng tubig. Paano naman ako? Chairman Chen, maaga po kayong dumating ngayon. Chairman Chen, Ang galing ninyong dalawa sa pagbabago ng panig.
Nakikita mo ba, Chairman Chen? Walang respeto sa otoridad ang empleyadong ito. Dapat siyang tanggalin kaagad at ilagay sa blacklist ng bawat kumpanya sa Rongcheng. Chairman Chen, ano ang ibig sabihin nito? Ako, pagkatapos ng lahat, ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Bata, narinig ko na ang lahat tungkol sa iyong pag-abuso sa iyong kapangyarihan at pagpapakita ng iyong lakas sa kumpanya. Wala lang akong oras para asikasuhin ka, pero ngayon ay iba. Ngayon ay markado ang pagbabalik ng nagtatag ng Yupurong, si Chairman Lan. Chairman Lan. Hindi ba't nagretiro na si Chairman Lan? Nagretiro nga ako, pero hindi pa ako patay. Hindi ba kayo babatiin si Chairman Lan? Chairman Lan. Ginoong Pangulo, handa na ang lahat, tara na. Sakto ang timing mo. Hindi pa namin tapos kolektahin ang lahat ng ebidensya. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ito. Ngayong bumalik na ang Pangulo, baka dapat kanselahin na lang natin ang pulong na ito. Mga hayop kayo. Kung matutuloy ang board meeting o hindi yung desisyon ninyo. Lampas na kayo sa hangganan. Ako, iniisip ko lang ang ikabubuti ng kumpanya. Ginoong Chen, pakikalmahin mo muna ang sarili mo. Pumunta muna tayo sa conference room. Ano man ang gusto mong sabihin, pag-usapan natin yan ng detalyado sa board meeting. Sige, mauna ka. Sir, tapos na ba tayo? Ano nang kinakabahan ka? Ako ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Hindi nila ako magagalaw. Tumigil ka dyan. Nagsimula na ang shareholders meeting. Dahil nahuli ka, dapat kang maparusahan. Tumayo ka dyan. Uulitin ko sa inyong lahat. Sa Yufurong. Basta't masipag kang magtrabaho, makikita at mapapahalagahan ang iyong pagsisikap. Pero kung may sino mang maghasik ng kaguluhan, at makasira sa interes ng lahat, hindi ko palalampasin yan. Sunod, gusto kong pakinggan ninyong lahat. Ito. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung sino ang may hawak ng kumpanyang ito? Lumuhod ka ngayon at magmamano ka sa ate ko para humingi ng tawad. O kung hindi, ipapalayas kita rito. Sa Rongcheng, kung pinapagtrabaho kita, makakakain ka. Kung sinabihan kitang umalis, Paano mo matatrato ng ganito ang isang empleyado ng kumpanya? Malinaw na pang-aabuso ng kapangyarihan ito. Dinuduraan mo ang kanilang dignidad. Naniniwala ako sa pagiging patas. Magbotohan na lang tayo. Lahat ng sang-ayon sa pagbawi ng autoridad ni Zhao Kai. Pakitaas ang inyong mga kamay. Hello po, maaari mo ba akong sabihan kung nasaan si Chairman Chen? Pinapante niya ako rito para magkita kami. Nasa pinakamataas na palapag po siya. Salamat. hindi ako sang-ayon. Pagkatapos ng lahat, ako ay ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Yufurong. Malaki ang naiambag ko sa loob ng 10 taon ko rito. Hindi mo lang ako basta-basta matatanggal. Walang puwang sa Yufurong ang mga taong ang tanging pinahahalagahan ay ang kanilang ambag, at ipinagwawalang bahala ang mga patakaran. Hindi rin natin tino-tolerate ang mga tinatawag na bayani na dinuduraan ang kapakanan ng kolektibo. Chairman Chen, ay proseso agad ang kanilang pagtatanggal. Tapos na ang pulong. Lan, bago ang board meeting, may nagpakilalang. Ang taong namamahala sa Huasheng Technology ay gustong makipagkita sa iyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Lumang sakit sa likod lang ito. Siguro sa ibang araw na lang tayo magkita. Sige, pwede yan. Nakita ko lang kung gaano ka nirerespeto ng lahat. Kakakabalik ko lang, at maraming bagay ang kailangan pang ayusin ng paunti-unti. Mula ngayon sa kumpanya, huwag mo na akong tawaging chairman. Para hindi ma-undermine ang iyong autoridad. Sige, naiintindihan ko. Sige. Chairman Chen. Chairman Chen, sinabi ninyo sa akin na dito ako makikipagkita sa chairman. Manager Lu, ang timing mo talaga. Ang chairman, kakalabas lang. Mas mabuti pang habulin mo. Sige. Yung taong yumuyo ko habang naglalakad, hindi pwedeng siya ang chairman. Pasensya na, pasensya na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wala na ako, wala na ako, wala na ako. Huwag kang masyadong kabahan. Hindi kita lolokohin. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako natatakot doon. Ang ibig kong sabihin, tapos na ang kumpanya ko. Nakaligtaan ko ang isang pagkakataong minsan lang sa buhay.
Sa mundong ito, walang hadlang na hindi kayang lampasan. Anong nangyayari? Chairman Chen, ang aming Huasheng Technology ay talagang nangangailangan ng pamumuhunan na ito. Basta't pumayag ka, tiyak na magbibigay kami ng kita sa Yufurong. Nandito na silan. Paano ko ito aayusin ng naangkop? 30 milyong dolyar. Sa tingin ko hindi iyon maliit na halaga. Sa tingin ko 10 milyong dolyar. Ang Yufurong ay laging sumusuporta sa mga kabataang negosyante. Bukod pa riyan, ang larangan ng AI ay likas na naman sa uso sa hinaharap. Ang proyektong ito, para sa pag-unlad ng grupo sa hinaharap, ay maaaring hindi masama. Naiintindihan ko. Ito ay isa pang paalala sa akin ni Lan. Lan, baka hindi mo maintindihan. Malamang hindi iyon sapat. Ang hirap ng pagpapasimula ng negosyo, hindi mo talaga maiintindihan kung hindi mo naranasan. Hindi, naiintindihan ko. Ang sinabi niya kanina ay may katuturan. Nagpa siya akong mamuhunan ng 50 milyong dolyar bilang suporta sa inyong mga kabataang negosyante. Ano sa tingin mo? Oo. Salamat, Chairman Chen. Huwag kang magpasalamat sa akin. Dapat kang magpasalamat kay MS Yulon. Siya ang nagpaliwanag sa akin. Salamat. Libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang manlibre sa iyo ng simpleng pagkain para maipahayag ang aking pasasalamat. Hapunan? Oo, libre siya. Sige, pero kailangan mong maghintay hanggang matapos ako sa trabaho. Sige, maghihintay ako para sa'yo. Talagang swerte ko sa'yo. Kailangan talaga kitang pasalamatan ng maayos ngayon. Paano mo gusto kitang pasalamatan? Marunong ka ba talagang magmaneho? Pare, yung babae, hindi ba siya yung pinalayas tayo sa Yufurong? Yung matandang yon. Sigurado ka, yung anak ng matandang yon, nagtatrabaho siya sa sales ng Lanhai Group. Sigurado ako, nakita ko lang sila noong isang araw. Itong matandang to, ano ng karapatan niyang palayasin ako sa Yufurong? Papagbayarin ko siya, at pagkatapos ng lahat ng mga taong to, naginugol ko sa group company. Wala akong napala. Hindi pwede. Kaya, pare, anong gagawin natin ngayon? Ito ang plano, kunin mo ang ilang tao at kidnapin ang anak niya. Tapos hihingi ako ng tulong kay Kuya Biao para magpahiram ng mga tao. Kukunin natin ang girlfriend niya at siya. Hindi. Tiisin mo na lang sandali, mawawala din ng sakit. Gumagaling na ba? Wala na talagang sakit. Hindi ko alam na may ganitong skill ka pala. Heto, kunin mo ito. I-spray mo sa likod mo at imasahe pag uwi mo. Salamat. Paano kung ihatid muna kita? Kapag gumaling na ang likod mo, manlilibre ako sa'yo, bilang pasasalamat. Hindi mo na kailangang mag-abala para manlibre sa akin. Paano kung maglakad-lakad na lang tayo? Sige. Hindi ka naman tinamaan ng kotse kanina. Bakit kaya ang likod mo? Lumang injury. Hindi naman parang ordinaryong pilay lang. Pwede bang malaman kung ano ang dahilan? Ayos lang. Kung ayaw mong sabihin, kalimutan na lang. Wala talaga, seryoso. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, magulo pa ang Rongcheng. Ang mabuhay dito ay hindi madali. Nakikipagbakbakan ako noon kasama ang 3 kapatid para sa isang ligtas na teritoryo. Nasaktan ako sa ibabang likod ng tubo. Sabi ng doktor, kung mas malala pa. Nabali na sana ang gulugad ko. Isang babaeng tulad mo, nakikipag-away at nakikipagpatayan, lumalaban sa gitna ng kaguluhan. Sa tingin mo talagang maloloko mo ako, sa mga sinasabi mo? Ang pag-uusap tungkol sa mga bagay na ito, sa isang tulad mo, parang kwentong pambata siguro. Hindi ko ipinagmamalaki ang karahasan. Pero noon, naiintindihan ko, na kung minsan, kung hindi ka sapat na brutal, wala ka pang mapagtayuan. Sige, ako na ang mali. Nagkamali ako. Hindi ko dapat sineryoso. Hindi pa tayo nakakainom. Alamat ka na agad, ng Rongcheng. Umaga na pala. Uwi na tayo. Sige, tara na. Kayong dalawa. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Sino ka? Ano ang gusto mo? Ikaw pala. Para sa akin ang punta nila. Umalis na kayo. Babae, wala sa inyong dalawa ang aalis ngayon. Alam kong hindi ka kumbinsido, pero ang buhay ay parang laro lang. Dapat marunong kang manalo at matalo ng marangal. Tigilan mo yan. Wala akong oras sa kalokohan mo. Hulihin sila. Lupeng, tumakbo ka na. Bilis. Ang likod ko ay magpapabagal lang sa iyo. Tigilan sila. Hindi ako aalis. Paano ako, isang tunay na lalaki, magpapabaya sa'yo?
Matandang lumpo, ilang taon ka nang nagtatago, at ngayon ka pa pumili, nasirain ang lahat para sa akin. Akala mo ba, hahayaan kitang umalis? Ano ba ang gusto ninyo? Pera ang gusto ninyo, di ba? Magkano? Ibibigay ko ang anumang gusto ninyo. Hindi pwede. Mayroon akong 50 milyon dito. Maaari ninyong kunin ang lahat. Iyan ang perang ililigtas sa kumpanya mo. Hindi mo pwedeng ibigay sa kanila. Kumpara sa lahat ng ito, wala nang mas mahalaga pa sa'yo. Hayaan mo na lang siyang umalis, at ibibigay ko sa'yo ang anumang gusto mo. Ang ganda ng eksena. Sayang lang. Ngayon, hindi lang pera ang habol ko. Sige. Kung ganoon, sumunod tayo sa patakaran. Iwanan mo ang mga inosente. Hayaan mo muna silang umalis. Matanda. Ang patakaran, walang saysay ang mga patakaran mo. Wala ka nang ibinibigay na pagpipilian sa amin. Kung ganoon, ipinapangako ko sa iyo, pagsisisihan mo ito. Matandang babae, isang hampas lang ng patpat na ito, at ang matanda mong likod ay wawakwak na. Binata, nakipaglaban ka na ba talaga? Ikaw, Hindi rin naman ako makakatakas ngayon. Mabuti pang malaman ko bago ako mamatay. Sino ang pinagsisilbihan mo? Si Scarface Biao mula sa Timog. Si Kuya Biao. Nakuha ko na. Terra na. Ano ba ang gusto mong patunayan? Isang babaeng tulad mo. Armado silang lahat. Naalala mo ba ang kwento? Naikinwento ko kanina. Umatras ka. Ako ang bahala sa kanila. Hindi mo sila mapipigilan. Ako na ang bahala dito. Pipigilan ko ang marami sa kanila hanggat kaya ko. Humanap ka ng pagkakataon para tumakbo. Tuturuan kita ng isang diskarte. Una, patumbahin ang leader. Tigil, hulihin silang lahat. at sino ka ba? Alam mo ba kung sino ang may kapit sa akin? Si Scarface Biao mula sa Southside. Ayaw mong makipag-away sa kanya. Anong ginagawa mo? Han Shuang Shuang, anong ginagawa mo rito? Magkakilala kayo. Higit pa sa magkakilala kami. Han Shuang Shuang. Tapos na tayo. Huwag mo na akong istorbohin. Ex pala siya ni Lufeng. Kahit na, tumulong siya sa atin ngayon. Kaya dapat tayong maging magalang. Salamat. Nandito ako para tulungan si Lufeng. Huwag kang mag-akala. Lufeng, bilyonaryo na ako ngayon. Alam kong naghihirap ka sa pera. Bumalik ako para lang tulungan ka. Matagal nang tapos ang ating relasyon. Bukod pa riyan, ang problema ko sa pondo ay naayos na. Umalis ka na. Lufeng, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Nasa puso pa rin kita. Alam mo yan, hindi ko matiis na may mang-api sa iyo. Oh, Monting Anghel. Nasa akin ang anak mo. Kapag hinawakan mo ako, patay ang anak mo. Bitawan mo. Huwag mo siyang hawakan. Matalino ang galaw mo. Hindi ko siya pinayagang gawin yun. Dahil gusto kong ako ang gumawa. Lufeng, mauna na kayo. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Salamat sa'yo ngayong araw. Kung hindi dahil sa'yo, hindi talaga ako makakatakas. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Talagang, dadalawin kita ng personal. Lufeng, alam kong galit ka dahil naghiwalay tayo. Pero hindi mo naman kailangan kumuha ng matandang bruha para galitin ako. Han Shuang Shuang, bantayan mo ang salita mo. Makinig ka. Ako ang pinakasikat na socialite ng Rongsheng. At ikaw, anong mga grupo ang kinabibilangan mo? Ang pinakasikat na socialite. Excuse me. Sasama ako sa iyo. Huwag mong kalimutan ang plano nating pagkain. Kailan pa naging ganito kababa ang panlasa mo? Hoy, pair, dapat mas mapili ka sa mga dinudukot mo. Anong punto ng pagdukot sa isang tulad kong sales agent? Anong silbi? Ang nanay ko ay isang vendor lang sa kalsada. Kung pera ang habol mo, wala kaming ganoong kalaking pera. Sumo, ikaw pala. Ikaw ang anghel. Tumahimik ka, ang nanay mo ang babaeng balo, hindi tumitigil. Isang araw, may kaaway, kinabukasan, iba naman. Gusto ba niyang mamatay? Dahil sa nanay mo, tatapusin natin ito ngayon. Dahil wala siyang awa, huwag kang magreklamo kung maging brutal kami. Hindi ka ba natuto? Nung huling dinukot mo ako, talagang hindi ka natututo. Yung mga walang kwentang tao mula sa pamilya Shen noon, paano nila makukumpara si Ate Zhao namin? Ngayon, kumuha kami ng pinakamataas na tao sa ilalim ng lupa ng Rongsheng. Ang numero 1, si Pep Bayaw ng South City. Si Pepe Bayaw, ang underground emperor na naghari sa ilalim ng lupa ng Roche. Sa loob ng kalahating siglo, hindi ko inaasahan yon. Malaking produksyon. Kaya hindi ka pala tuluyang tanga, dahil narinig mo na ang pangalan ni Kuya Biao. Dapat alam mo na ngayon, ikaw at ang nanay mo, isa sa inyong dalawa ang dapat mamatay dito. Gago, matanda na ang nanay ko ngayon. Kung gusto mong pumatay, ako na lang. Huli na, ang nanay mo, malamang bangkay na siya ngayon. Huwag kang mag-alala, sa daan patungo sa kabilang buhay, hindi kita pababayaan na masyadong malungkot.
Ahong. May problema si Mingshen. Sino ang may kapal ng mukha para gawin ito? Medyo komplikado ito. Yang gago si Lukay. Nakahanap ng paraan kay Son Dabiao at ipinakidnap ang anak ko. Ate Lan, nakausap ko si Dabiao hindi pa gaanong katagal. Wala siya sa lungsod, at hindi pa nakakabalik sa Rongcheng. Nasaan na ngayon si Mingshen? Sandali lang. Anong gagawin mo? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Sasabihin ko. Sa abandonadong gusali sa kanlurang suburb. Huwag mo siyang hawakan. Kung may problema ka, sa akin ka. Ming Xuan, hindi pa gaanong katagal at nag-aalala ka na. Sa ibang babae, nasasaktan talaga ako. Sumo. Kung may bayag ka, sa akin ka. Huwag mo siyang hawakan. Pakawalan mo siya. Nakikiusap ako, huwag mo siyang saktan. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Lahat ng tao dito ay matitipunong lalaking pinili ko ng personal. Maya-maya, aalagaan ng mabuti ang maliit mong nobya at pagkatapos, dahan-dahan kitang papatayin. Royao, pasensya na. Ako ang may kasalanan, hindi kita naipagtanggol. Ming Xuan, umalis ka na dito. Huwag mo akong alalahanin. Nakikita mo, wala siyang kwenta. Umaasa ka pang ililigtas ka niya? Panaginip lang yan. May mga taong isinilang na mababa ang uri. Sisihin mo ang desisyon ng nanay mo. Yung Ming Xuan, siya ay isang karaniwan at bastos na babae. Paano kanya nabighani at nagulo ang pag-iisip mo? Sumo, Angel, ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Anghel, ako ay isang anghel. CJ, mga lalaki. Magtrabaho na tayo. Bitawan mo ako. Huwag mo siyang hawakan. Kung may problema ka, sa akin ka. Huwag mo siyang hawakan. Tigilan niyo. Nanay, Pare, matandang bruha ka. Ang kapal ng mukha mong saktan ang kapatid ko. Pakawalan mo ang kapatid ko. Ngayon din. Kung hindi, papatayin ko ang anak mo. Pakawalan mo siya. Gusto mong pakawalan ko siya? Sige, wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Gusto ko ng mga matitigas ang ulo tulad mo. Sige, 2 palet isa. Subukan mo. Hindi, kung may mangyari man kay Royao dahil kay Mingshen. Hindi ako makakapagsabi sa pamilya Lin, pero si Mingshen ang tanging pamilya ko. Desidido na ako. Pakawalan mo si Royao. Magpapalitan tayo ng bihag. Pakawalan mo siya. umalis ka. Magkita na lang tayo sa susunod na buhay. Papatayin kita. Tigil. Gusto kong makita kung sino ang magtatangka. Zhao Kai, ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang planong patayin ang anak ng tagapangulo ng Jade Hibiscus? Tagapangulo, ano ang ibig mong sabihin? Tama ba ang naririnig ko? Ang nanay ko ang tagapangulo ng Jade Hibiscus. Kasalanan lahat ng matandang yun. Gusto niyo bang mamatay? Hindi mo pa rin nakikita. Marunong palang humawak ng patalim si Old Man Hong. Noong naglalaban pa ko sa kalye. Nag-aaral ka pa lang, nakatayo pa rin kayo dyan. Ganoon kagaling ang nanay ko. Nakalaban na ba kayo, mga hampas lupa? Binabayaran ko kayo para lumaban, hindi para manood. Kumilos na kayo. Zhao Kai. Hindi mo pa rin tapos? Pangatlong Ginoo. Lan, anong gagawin natin? Ang dami nila. Harapin na lang natin yan pagdating natin doon. Hindi ba't sinabi mo sa akin na isang tao lang ang kailangan para maayos to? Paano nangyari na dito sa Rongcheng? May mga taong hindi pa rin kilala si Biao? Ito yung maliit na ito. Kanina pa ako kikilos. Isang maliit lang. Anong dahilan ng kaguluhang to? Lumuhod. Matagal ka nang sumusunod kay Son Dabiao. Ngayon, ganito ba ang itinuro niya sa'yo para humawak ng mga bagay? Anong sinabi mo? Sige na, ulitin mo. Ikaw, nangahas kang hawakan si Third Master. Tapos ka na. Pakawalan mo siya? Gusto mo bang lalong mapabilis ang kanyang kamatayan? Umatras kayo. Lahat kayo, umatras. Matanda, humarap ka sa akin. Ayos lang. Baka sakaling, mabuhay ka pa. Pero si Kuya Biao, kalahating siglo na siyang nakaugat sa Rongcheng. Sa pahintulot ng dating boss, Ate Lan, siya ang kumokontrol sa kapalaran ng Rongcheng. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Ikaw, isang walang kwenta, ay nang-ahas na gambaling si Kuya Biao. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, walang sino man sa Rongcheng ang makakapagsanggalang sa'yo. Mabuti. Pakawalan mo siya. Hahaha. Natatakot ka na? Dapat nga. Si Kuya Biao sa Rongcheng. Siya ang kumokontrol sa magkabilang panig, sa batas at sa ilalim ng lupa. Ikaw, isang babaeng negosyante, ay nangahas na gambalain si Kuya Biao. Wala ka ng pag-asa. Ano?
Nagsisisi ka na ba ngayon? Nagsisisi ka bang pinalayas kami sa grupo? Ngayon, hindi lang ang anak mo ang mamamatay dito. Pati ang lahat ng mga lalaking nasa likod mo ay mamamatay din dito. Bingi ka ba? Nasaan na ang lahat ng matataas mong salita? Ha? May mga tao na hindi kailanman makakasilay sa araw. At ang iba naman ay hindi kailanman makakasilong sa anino. CJ, iiwanan ko ang kahabag-habag mong buhay para sa dakong huli kapag namatay na ang mga taong iyon, may mag-aayos ng kanilang mga bangkay. Sonda Biao, kahit na narito siya ngayon. Aba. Para lang mailigtas ang sarili mo, kahit ano sasabihin mo. Alam mo bang isang alamat si Biaoge, dito sa Rongcheng, isang babaeng katulad mo. Naglakas loob pang hominin siya, ha? Aminado ako, ang iyong Jade Lotus ay nangunguna sa buong bansa. Pero, ang mangahas na hamunin ang kapangyarihan ni Biaoje. Isang malaking katatawanan yan, ha. May mga taong malapit nang mamatay, hindi man lang nila alam. Naalala ko si Sonda Biao bilang isang napakabait na tao. Ang hindi ko maintindihan, paano nakapagpalaki ang ganoong kabait na tao ng isang taong kasing walang kwenta mo. Tumahimik ka. Ang pangalan ni Biaoge ay hindi mo pwedeng banggitin. HMPH. Sa pagsasalita mo, parang, kilalang kilala mo si Biaoge. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, bilang kanang kamay ni Biaoge, mahirap para sa akin, na makita siya kahit minsan. Isang babaeng katulad mo, ay puro ka lang yabang. Matagal ka nang kasama ni Sonda Biao. At ito lang ang kaya mo. Alam mo ba, bigyan mo lang ako ng kalahating oras. At mapapapunta ko ang Biaoge mo, sa harap mo kagad. Ha, kalahating oras? Bibigyan kita ng isang oras. Ano sa tingin mo? Ha. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Nasa ibang probinsya si Biaoge, para sa mahalagang negosyo. Bakit siya babalik sa Rongcheng? Para sa isang walang kwentang balo, na katulad mo? Pagsisisihan mo ito. Lan. Ano ang nag-udyok sa'yo? Natawagan ako? Sonda Biao, nasa teritoryo mo ako. Gusto kitang makita. May kalahating oras ka. Ihanda ang helicopter. Babalik ako sa Rongcheng. Biaoge, napakahalaga ng taong makikipagkita ka. Tapos na ang tawag mo? Oo. Nasaan na yung babae? Nasaan na siya? Ano ang sabi ni Lan? Kanina pa sinasabi ni Dabiao na may mahalagang negosyo siya sa kabilang probinsya. Malamang hindi siya makakauwi hanggang gabi. Huwag magmadali. Hayaan muna nating lumipad ang bala. Nagpapanggap ka pa? Bitawan mo ako, puta ka. Matandang bruha ka, huwag mo kaming takutin, bitawan mo ako, ngayon din. Zhao Kai, gago ka. Panoorin mong mabuti. Ito ang mangyayari sa'yo. Pakawalan mo siya, bitawan mo, matandang bruha. Third Master, ayos ka lang ba? Ano ba tong mga taong to? Kuya Biao. Mabuti. Nandito na ang mga tao ko. Wala sa inyong dalawa ang makakaalis. Kailan pa natuto si Sonda Biao na mang-api gamit ang dami ng tao? Anong ginagawa ng lahat ng taong ito rito? Nako, Ginoong Biao, huwag mo na kong tanungin. Ito yung dalawang matandang to. Hindi lang nila ako sinaktan. Dinungisan pa nila ang pangalan mo. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Ginoong Biao, ang dami ko nang narinig tungkol sa'yo. Ito yung matandang bruha. Pinatalsik niya talaga ako at ang kapatid ko sa kumpanya. At chinismis ka niya sa likod mo. Tama, Ginoong Biao. Ikaw, kailangan mong ipagtanggol kami. So, ano ba talaga ang sinabi niya tungkol sa akin? Sabi niya, para kang isang mabahong igat mula sa maruming kanal. At sinabi rin niya, nalulupigin ka niya. Sabi niya, ang gang mo sa South City ay isang mabahong tae ng aso at agawin niya ang tapos sasampalin ka niya ng 100 beses. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ang mga taong yan na? Ginoong Biao, huwag kang makinig sa kalokohan nila. Yung mga sinasabi nila, hindi yun sinabi ng nanay ko. Nagsisinungaling lang silang lahat. Ginoong Biao, ito yung tangang anak ng matandang bruha. Oh, di ba? Tanga lang talaga. Oh, sige. Ang laki-laki mo na pala. Niyakap pa kita nung musmos ka pa. Tumigil ka dyan. Kayong dalawa ang lumapit sa akin para magreklamo. Pero hindi nyo sinabi kung ano ang dapat gawin. Biaoge, mga kadugo ko ang dalawang ito. Kaya sabihin mo, paano mo gusto kong asikasuhin ito? Yung babaeng lagi niyong pinag-uusapan? Sabihin mo na. Binibigyan ka ng pagkakataon ni Biaoge. Ang hirap-hirap ng ginawa niya sa amin. Karapat-dapat siyang mamatay. Gets ko na. Sinasabi niyong dapat siyang patayin. Oo, patayin siya. Ikaw. Biaoje, ako. Susunod ako sa sasabihin mo. Hahaha. Biaoge, maling tao ang tinamaan mo. Biaoge. Hindi mo alam ang tama sa mali, Xiao-san. Hindi ko inakalang ganyan kang hayop. Para lang sa ilang barya. Nakipagsabuatan ka sa mga basurang ito. Akala mo ba'y hindi sakop ng mga patakaran sa South Side? Ang isang tulad mo? Aray, Biaoge.
Dinuduraan tayo ng dalawang matandang to. Wala na silang kontrol. Gago ka. Sinabi ko na sa'yo noon, kahit malaki kami, hindi kami nang-aapi ng maliit. Ngayon, sinira mo ang patakaran ko, at nakipagsabuhatan ka pa sa mga dayuhan, para atakihin ang kapatid kong si Langia. Gusto mo bang mag-alsa? Ha? Lumabas ka. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ganito pala kagaling ka. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Lanjay, nagkamali ako. Nagkamali kami. Nakikiusap kami, maawa kayo sa amin. Oo, maawa kayo sa amin. Tita Lan, lahat iyon ay ideya nila. Huwag mo akong tawaging Tita Lan. Mula nang iwanan ninyo, ang anak ko, wala nang relasyon sa pagitan natin. May tao ba dyan? Sampilan mo siya. Sasabihin ko sa'yo. Ang 100 sampal na ito, ay nararapat sa'yo. Tita Lan, hindi, Lanjay, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako na patawarin mo ako. Dalhin niyo siya palayo. Hindi, Lanjay. Langia, talagang alam naming nagkamali kami. Bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. Lanjay, Master Hong, ituring mo na lang kaming hangin. Hayaan nyo na lang kaming umalis. Talagang alam naming nagkamali kami. Kung alam mong darating ang araw na ito, bakit mo ginawa? Yamang naglakas loob kayong magdukat sa anak ko. Dapat handa na kayo sa lahat, kaya dapat kayong parusahan. Baliin ang mga binti nila. Ipagbigay alam sa lahat ng negosyo sa Romcheng, na huwag silang kunin. Langia, talagang alam naming nagkamali kami. Bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. Langia, talagang alam naming nagkamali kami. Langia. Kasalanan ko ito. Mga tauhan ko ang gumawa nito. Handa rin akong maparusahan. Son Dabiao, ganito ba ang pagsasanay mo sa iyong mga tauhan? Ganito ba? Kung hindi turuan ng ama ang kanyang anak, kasalanan ng ama. Kung hindi turuan ng langit ang tao, kasalanan ng langit. Noon, ikaw ang inilagay ko sa South City. Ang mga resulta na naibigay mo, ay malayong masiyahan. Langia. Si Dabiao, siya. Tumahimik ka. Dahil nagkamali siya, dapat niyang harapin ang mga kahihinatnan. Ma, nawala na ba ang isip mo? Talagang hindi alam ni Biaoshu. Ang sarili niyang mga tauhan, ang gumawa nito sa likod niya. Bukod pa riyan, hindi sinasadya ni Biaoshu. Anak, kailangan mong maintindihan. Kapag naglaro ka ng apoy, masusunog ka. Kung hindi ko siya paparusahan ngayon, sa hinaharap, magkakamali ulit siya, at mapapahamak. Tama si Langia na parusahan ako. Ning Zuan. Umalis ka. Wala kang kinalaman dito. Karapat dapat ako dito. Nawalan ako ng magulang ng bata pa. Salamat sa patnubay ni Langia. Kaya ako naririto ngayon. Sa aking puso, matagal ko nang itinuring si Langia, na parang sarili kong ate. Kung hindi dahil sa kanya, patay na sana ako sa kanal 20 taon na ang nakalipas. Tama na. Dahil nagkamali, dapat may parusa. Son Dabiao, hatulan kita ng 100 sampalan sa sarili. Ahong. Sumama ka ng mga tauhan at bantayan ito. Para sa bawat isang kulang, dagdagan ng 100. Opo. Dabiao, tandaan mo ito, kung magkakamali ka ulit. Hindi kita palalampasin. Ming Zuan, umalis na tayo. Wow! Ma, ganito kalaki pala ang villa natin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi sinabi sa iyo ni Mama, dahil natatakot akong maging, katulad mo si Shen Jingyi. Tita Lan, ano pa ba ang meron na hindi namin alam? Ang dami namang sorpresa. Ma, di bukas. Ibig sabihin hindi na ako. Kailangang pumunta sa Blue Ocean Group para magpaikot-ikot. Tita Lan, ako na ang bahala sa pag-aalaga kay Mingsuan para sa iyo. Maganda nga yung ideya mo. Kung hindi, hindi pa rin ako mapapanatag sa kanya. Nangako ako sa tatay mo, na palalakin kitang maging matagumpay. Matagal-tagal na rin nang huli kang makita ang tatay mo, di ba? Magpa-incense ka sa kanya. Samahan mo siya sandali. Elanan. Brother Lay, malaki na ang anak mo. Nasabi ko na sa kanya ang lahat. Sana nakatingin ka sa amin mula sa itaas, at mabiyayaan mo ang ating anak, na magiging maayos ang lahat. Ming Shen. Tay, noon. Dahil pumanaw ka dahil sa sakit, palagi ko itong isinisisi kay Mama. Tay, huwag kang mag-alala. Malaki na ako ngayon, at ngayon, nakilala ko na rin ang babaeng pinakamahal ko. Dinala ko siya ngayon para makita ka. Brother Lay, bago ka umalis, laging ikaw ang nag-aalala, na baka masyado akong malungkot na mag-isa. Pero tingnan mo. Malapit nang ikasal ang anak natin ngayon. Kapag kasama ko na ang mag-asawang ito, makakapagpahinga ka ng maayos. Makakampante ka na. Ma. Sa tingin ko, tama naman si tatay.
Bakit hindi ka, habang bata ka pa, humanap ng ibang? Bata ka pa, pwede kang humanap ng ibang. Anak, saan ba ang mga manners mo? Umalis ka nga dyan. Elenan. Lufeng, sandali lang tayong hindi nagkita. Hindi naman ako nawala ng tuluyan. Hindi naman ako nawala magpakailanman. Oh, di ba? Nandito na ako ngayon. Han Shuang, tapos na tayo. Huwag mo na akong istorbohin, okay? Yung matandang bruha ba, ang naghasik ng sama ng loob mo? Ano ba nang meron sa kanya? Bakit mo ako pinagkakaitan? Dahil lang sa kanya? Ang kabayong nasugatan, takot na sa malaking hampas. Alam ko kung anong iniisip mo. Nakikita ko ang tunay mong hangarin. Lufeng, makinig ka sa akin. Ako na ang namamahala sa mga negosyo sa ibang bansa. Bilyonaryo na ang halaga ko. Ang pagtulong sa'yo para makamit ang pangarap mo sa day ay napakadali lang para sa akin. Noong ipagkanulo mo ako noon, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Ngayong nakita mong matagumpay na ako, saka mo ako hinanap. Pangreserba lang ba ako? Ha? At saka, ang usapin ko kay Yulon, ay wala kang pakialam. Inaamin kong nagkamali ako noon. Pero kung wala akong nararamdaman para sa'yo, bakit pa ako babalik para hanapin ka? Ang kakayahang magdamit ng kahihiyan, sa mga salitang magaganda pakinggan, ay talagang talento mo, ha? Naku, matanda ka na. Bakit ka ganyan kaseloso? Wala naman akong ginawa para mapuot ka sa akin. At saka, gusto ko lang sanang tulungan ka na makamit ang pangarap mo. Sabi ko na ngang hindi ko kailangan, at may gusto na akong iba. Dahil ba sa matandang bruhang iyon, bigyan mo ako ng isang dahilan. Ano nang magugustuhan mo sa isang babaeng ganyan na ang edad? Kahit papaano, tunay ang pagtulong niya sa akin. Hindi tulad mo, palaging may hidden agenda. CJ, kung ganoon ang sasabihin mo, inumin mo ang baso ng alak na ito. Mula ngayon, tuluyan na tayong maghihiwalay ng landas. Nanay, sa mahabang panahon, ikaw lang ang bumubuhay sa pamilyang ito. Mahirap yon. Bilang anak mo. Gusto kong sabihin, kung may makilala kang bagay sa'yo, hawakan mo yon, ang sarili mong kaligayahan. Elenan, kung wala ka pang nakikilala, baka matulungan ka ng anak mo. Ang kulit mo. Ahong, Lan, dalawang bagay. Tumakas ang magkapatid na Zhao. tumakas. Si Zhao Chen, habang tumatakbo, ay naaksidente at namatay. Ang kapatid niyang si Zhao Kai ay nawawala. At ang pangalawa, Yung si Lufeng na pinabantayan mo sa akin, nabantayan. May nakakita sa amin na dinroga siya. Ngayon lang. ano? 5 minuto ka. Hanapin mo kung nasaan si Lufeng. Ngayon na. Sinusubukan mo ang pasensya ko. Pinuntahan pa kita para bigyan ng pera. Tapos ganyan ang trato mo? Kung ayaw mong makipagtulungan, kukunin ko na lang ito. Umalis ka sa harap ko. Binigyan na kita ng pagkakataong makipag-ayos. Hoy, tigil. Ikaw na naman, Magnanakaw ka. Illegal yan. hindi ko kailangan ng sermon ng isang matandang bruha. Makinig ka sa akin. Nandito lahat ng mga tao ko. Maging matalino ka at umalis ka na. Yung mga alipors mo sa pinto. Naasikaso ko na sila. Mga walang hiya lang, na nagpapanggap na matatapang. Ano nang ginagawa mo? Sa ganitong linya ng trabaho. Kailangan may respeto ka. Wala kang respeto. May lalapit sa'yo balang araw. Nandito ako para kunin ang gamit ng ex-boyfriend ko. Wala kang pakialam, kapag hinawakan mo ako, tatawag ako ng pulis ngayon din. Tingnan mo ang sarili mo. Kahabag-habag. Binabalaan kita. Lumayo ka kay Lufeng. Kung gagamitin mo ang mga kalokohang to para magnakaw ulit, hindi kita palalampasin. Hoy! Ano bang karapatan mo? Dahil lang ex-girlfriend ka ni Lufeng, ang nangyari ngayon, pwedeng kalimutan na lang. Pero ito na ang huling babala ko. Kung may susunod pa, malalaman mo kung ano ang kaya kong gawin. Umalis ka. Matandang bruha ka. Umiikot ang ulo ko. Nasaan tayo? Sobrang dami mong ininom. Saan ka nakatira? Ihahatid kita sa bahay. Lantia number 1. Hoy. Lufeng. Lufeng. Lantia number 1. Tara na. Lufeng. Lufeng, nasa bahay na tayo. Magpahinga ka muna. Huwag mong hawakan ng cellphone ko. Walang humahawak sa cellphone mo. Magpahinga ka muna. Matulog ka na lang. Okay. Yulan. MMHMM. Ikaw ba yan, Yulan?
Yulan, gusto mo rin ba ng teknolohiya ko? Ibibigay ko sa'yo. Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, ang teknolohiya mo, walang makakakuha nito nang wala ang pahintulot mo. Matulog ka na. Lu Feng, sisiguraduhin kong ibibigay mo ang mga dokumentong teknikal na iyan ngayon. Paano ako nakauwi kahapon? Ang kapal ng mukha mo, Lu Feng. Kakalabas mo lang sa buhay ko. May ibang babae ka nang dinala dito. Ikaw ang nag-uwi sa akin kahapon? Oo, Wala naman akong ginawang. Hindi tama, di ba? meron. Ano? Pasensya na, ako ay. Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ito. Kaya, paano mo nga ba ito pananagutan? Pakakasalan kita. Han Shuang, anong ginagawa mo rito? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Anong klaseng kalaswaan ang ginawa ninyong dalawa kagabi? Han Shuang, huwag mong gamitin ang marumi mong pag-iisip para humusga sa iba. Lu Feng, huwag mong hayaang nitong masamang babae ang lokohin ka. Siya ay Tumahimik ka. Wala kang karapatang humusga sa kanya. Kahit papaano, hindi siya nanlilinlang sa akin. At kagabi, siya ang nag-alaga sa akin buong gabi. Hindi tulad mo, na laging iniisip lang ang sariling interes. Han Shuang, binalaan na kita noon. Lumayo ka kay Lu Feng. Han Shuang, magkaroon ka naman ng hiya. Lu Feng. Niloloko ka lang niya sa mukha niyang mukhang inosente. Ang galing mo talaga sa pagbaligtad ng sitwasyon. Han Shuang, bahay ko ito. Kailangan mong umalis. Ngayon din. Tapos na tayo. Tigilan mo na ang pagpunta rito. At paggulo sa buhay ko, okay? Ako ang gumugulo sa buhay mo. Lu Feng, ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay na kulay ng babaeng ito. Gusto lang niyang gamitin ang katawan niya para makulong ka. Para makuha niya ang teknolohiya mo. Kagabi, nilagyan pa niya ng droga ang inumin mo. Sinubukan niyang mag-espiya sa telepono mo nang mahina ka. Ano ang sinabi mo? Lu Feng, hindi ko kailanman gagawin ang ganoong kasuklam-suklam na bagay. Hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita sa sarili mong mata, ha? CJ. Tingnan mo ito. Wala ka nang masabi ngayon, diba? Lu Feng, hawak niya ang phone mo. Hindi siya nang himasok. Ano ba ang gusto niyang gawin? Ang babaeng ganyan, na nagpapagamit sa katawan para makakuha ng pabor, ay hindi mabuti. At ikaw, ipinagtatanggol mo siya na parang kayamanan. Lu Feng, kinuha ko lang ang phone mo kahapon para ingatan. Hindi ko hinawakan. Kahit ano dyan. Ha? Kahit sino pwedeng magsalita ng walang basehan. Nasaan ang ebidensya mo? Narito ang ebidensya. Tumuloy ka sa restaurant kasama ko. At harapin natin siya. Kagabi, ilang pares ng mata ang nakakita sa pagtulong mo sa kanyang umalis? Tungkol naman sa paghimasok mo sa phone niya. HMPH, wala kang hiya. Ikaw talaga kahapon ang gustong magnakaw ng technical data ni Lu Feng. Sino ang mag-aakala sa edad mong iyan ay magsisinungaling ka ng ganoon katatat? Tama na. Bahay ko ito. Mag-away kayo sa labas. Yulon, gusto ko talagang maniwala sa'yo, pero yung litrato. Sinusumpa ko sa langit, hindi ko kailanman balak na nakawin ang teknolohiya sa phone mo. Sige, ayokong maniwala na gagawin mo yan. At hindi rin ako naniniwala na mabait lang si Han Shuang sa akin. Ikaw, Yulon, bibigyan kita ng panahon para patunayan ang sarili mo. Han Shuang, bibigyan kita ng isang pagkakataon na makipagtulungan. Pero, kung may balak man kayo na magnakaw ng teknolohiya ko, hayaan ninyong sabihin ko, sa huli. Han Shuang. Ang bagay na ito ay hindi pa tapos. Kung talagang gusto mong makipagtrabaho kay Lu Feng, sige, pwede tayong magkumpetensya ng patas. CJ. Pero sa kalagayan mo ngayon, ano ba ang sansa mo? Ang gumagawa ng kabutihan, hindi napapahamak. Gagawin ko ang lahat para suportahan si Lu Feng. Ha? Ang lahat, ano pa bang maibibigay ng isang biyuda? Siniyasat na kita, ikaw ay isang ordinaryong empleyado lang sa Yufurong. Tanging ang grupo tulad ng Yufurong na nagsimula sa charity ang mag-aampon sa iyo sa edad mong iyan. Dapat ay mag-ingat ka sa pagsasalita, tatanda ka rin. Iyon ay para sa hinaharap. Nga pala, ang anak mo ay tila nagtatrabaho sa sales. Sa isang subsidiary ng grupo ko, Blue Sea Group, ay maaaring nag-operate sa ilalim ng Yufurong Group.
ang pangalawang pinakamalaking grupo sa Rongsheng. Ngunit pagdating sa punto, ito ay isang maliit na bahagi lamang ng aking imperyo sa negosyo. Ano ba ang meron ka para makipagkumpetensya sa akin? Ang pagsasabi niyan ay maaaring masyadong maaga. Ipakita mo sa akin ang tunay mong kakayahan. Ikaw at ako, magkita na lang tayo. CJ, tinatanggap ko ang hamon mo. Boss, narito ako para magbitiw sa trabaho ngayon. Magbibitiw. Sigurado ka ba sa pagbibitiw? Ang isang salesperson sa Blue Sea Group ay nakakakuha ng pinakamataas na sahod sa Rongsheng. Ang tulad mo, ano pa ang magagawa mo pagkatapos umalis? Hindi ko rin alam. Siguro, magiging executive ako sa Yufurong. Ha, hindi pa yan inaayos ng nanay ko para sa akin. Ang galing mong mangarap. Oo nga pala. Naalala ko, nagmamayabang ka noon, na sinasabi mo na si Mr. Shen mula sa pamilyang Shen, ay nagmano pa sa nanay mo. Seryoso ako. Anong pagkakataon? Sa totoo lang, nanay ko rin siya. Boss, hindi pwedeng tama yan. Huwag kang magpanggap na tanga sa akin, Tul. Siya ang chairwoman ng Yufurong Group. Gusto ng lahat sa Rongsheng maging anak niya. Eksakto. Yu Mingshen. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo sila, hindi ba't lahat sila ay anak niya? Panoorin mo to. Hindi ba't kayong lahat ay mga anak ng chairwoman ng Yufurong Group? Oo, lahat kami. Kita mo, lahat sila dito ay anak niya. Yu Mingshen, bata ka pa, mahaba pa ang daang tatahakin mo. Mag-focus ka na lang sa paggawa ng maayos sa trabaho mo ngayon. Tigilan mo ang pagpapantasya. Totoo ang sinasabi ni Ming Suan. Nanay nga talaga ang chairwoman ng Yufurong. Ay, may backup singer ka rin pala. Sa ganong logic, ikaw naman siguro ang nanay ng CEO ng Blue Ocean. Hoy, iniinsulto mo ba ako? Yu Mingshen, kung talagang ganon kalakas ang nanay mo, nandito ka pa ba nagbebenta? Lahat kayo, maliit ang tingin sa kapwa. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan, bata. Chairwoman Lan. Hello, Chairwoman Lan. Hello, young master. Hindi ba't pagbibigay lang ng resignation letter yun? Bakit ang tagal? Wala lang, yung tungkol sa resignation. Hindi ba't kailangan kong i-turn over ng maayos sa mga katrabaho ko? Salamat sa hirap at pagod. Trabaho ko lang yun. Kaya, Mingshen, sumama ka sa akin. Ha? Manager, sino yung tao na yun? Yun ang chairman ng Yufurong Group. Ano? Mr. Han. Ano nang ginagawa ninyong lahat sa pintuan? Mr. Han, kanina, nandito ang chairman ng Yufurong Group. Ang chairman ng Yufurong Group. Nasaan siya? Umalis na lang siya. Ang aking overseas consortium, kahit na malaki, kumpara sa Yufurong, hindi sila magkatapat. Para makapagpatatag sa buong mundo, hindi mo maiiwasan ang puno ng Yufurong. Itong chairman ng Yufurong, ilang beses ko na siyang inimbitahan, pero palaging tumatanggi. Ngayon, personal siyang pumunta. Sa entrance ng Lanhai Group, signal ba ito para sa akin? Kung may tulong siya, ang teknolohiya ni Lu Feng ay magiging napakadali. Ayusin mo agad ang meeting para sa akin. Kasama ang chairman ng Yufurong. Sabihin mo sa kanya na nakabook na ako ng pinaka-exclusive na private room sa Yuzun Grand Hotel. Pakiusap, sana ibigyan niya tayo ng karangalan sa kanyang pagdalo. Kung araw-araw ka pumupunta, hindi na ito magiging espesyal. Bukas ka na magsisimula, ito ang mga form na kailangan mong punan. Kailangan ko pang mag-fill out ng forms para dito. Prosdura ay prosdura. Huwag mo ngang isiping mag-shortcut, magsumikap ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan. Pasok. Langia, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kakabalita lang. Gusto kang makipag-dinner ng Executive Director ng Blue Ocean Group. Sa'yo. Sa pagkakaalam ko, ang Blue Ocean Group ay isang first-class na joint stock company. Ang current executive director nila ay si Han Shuang, di ba? Tama. 3 beses mo nang tinanggihan. Ibang-iba na ngayon. Paano naman? Kalaban ko na siya ngayon. Sa ngayon, sa atin lang muna ito. At maghanda ka na, gagamitin ko ang 3% ng shares ni Yufurong para lubusang makontrol ang Blue Ocean Group. Langia, kailangan ba talaga yan? Hindi sapat ang mundong ito para sa ating dalawa. Sumama ka sa akin. Han Shuang, bakit mo ako dinala rito? Gusto mo na namang makuha ang teknolohiya ko? Sinasabi ko sa'yo, wala kang mapapala. Lu Feng, talagang gusto kitang makipagtulungan. Ngayon, espesyal akong nag-ayos ng pagpapakilala para sa'yo. Ang chairman ng Jade Hibiscus. Ito ay oportunidad na hindi lahat ay nakakakuha. Narito na si Chairman Han. Salamat sa iyo, nagkaroon tayo ng pagkakataong ito na makilala ang chairman ng Jade Hibiscus. Sa suporta ng Jade Hibiscus, ang ating Blue Ocean Group ay aabot sa bagong taas. Noong nasa pangangalaga pa ang matanda, 3 beses niyang inimbitahan ang chairman na ito at hindi niya napapunta. Ngayon, bilang executive director, kailangan kong magpakita ng tunay na resulta para makita ng lahat.
Kapag ako, bilang kinatawan ng Blue Ocean, ay pumirma ng kasunduang 10 bilyong dolyar sa Jade Hibiscus, pagdating ng panahon, ang iyong washing technology ay lulundag sa unahan ng mundo. Noong nakaraan, salamat sa tulong ni Yulon, nakuha nating magbigay si Chairman Chen ng 50 milyon para iligtas ang Huasheng Technology. Kung makakapagpasalamat ako kay Chairman Chen ng personal ngayon, iyon ay isa na namang magandang oportunidad. Sir, magandang araw. Pwede po bang pakilipat ang sasakyan nyo? Ito po ang parking spot ng hotel. Ito ang aming executive director ng Blue Ocean Group. Baka kilala pa niya ang boss ninyo. Ang kapal ng mukha mo. Tama na. Walang saysay ang magalit sa isang security guard. Tangang-tanga talaga. Chairman Han, patawarin niyo po iyon. Matagal na po kayong nasa ibang bansa. Baka hindi pa ninyo alam na ganito pa rin ang Rongsheng. Yulon, Lu Feng. Anong ginagawa mo rito? salamat sa tulong mo noon, Chairman Chen. Napunta ako ngayon para magpasalamat. Karaniwang negosyo lang iyon. Masyado kang mabait, President Lo. Nagpunta pa sila rito para magpasalamat sa iyo. Walang anuman. Ganoon ba? Chairman Chen, bago pa man kita makilala, kilala na kita. Mukha kang mas masigla pa kaysa sa mga chismis. Pero pwede ka namang mag-isa. Bakit mo pa dinala ang isang babae? Nakahina-hinala ang pinagmulan? Ano ang sinabi mo? Sensitibo ang tiyan ni Chairman Chen nitong mga nakaraang araw. Hindi niya matanggap ang amoy ng maasim na ubas. Ikaw, huwag kang magmayabang. Wala ka kundi alila ni Chairman Chen. Ang makasama mo si Chairman Chen ngayon para makakita ng mundo ay isang pribilehiyo para sa iyo. Hindi mo lang alam ang lugar mo. Sa ngayon kami, ang mga executive directors ng Blue Ocean Group, ang nakikipag-usap ng seryosong bagay sa iyong Chairman Chen. Anong karapatan ng isang karaniwang empleyado para makialam? Tama na. Alam kong mahirap ang buhay ninyong mga nasa ibaba. Hindi madali. Tara na. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na masarap na pagkain. Chairman Chen, ang lahat ng putahing ito ay inihanda ayon sa iyong panlasa. Sana'y magustuhan nyo. MMHMM. Ito po ang lahat ng pinaka-autentikong putahe sa Rongcheng. Napaka-sopistikado ng mga sangkap at pagluluto. Chairman Chen, ang anak ko po ay wala pang nahanap na angkop na trabaho. Mula nang siya'y magtapos, ipinipilit niyang sumali sa Yufurong. Nais ko lang sanang malaman kung maaari kayong. Walang problema. Ang Yufurong nga po ay naghahanap ng mga talento ngayon. Ito'y para magkaroon ng bagong dugo sa grupo at magsanay ng mga talento para sa industriya. Ipadala ninyo sa akin ang kanyang resume. Basta't siya'y umaayon sa mga kinakailangan sa trabaho. Maaari na siyang magsimula anumang oras. Hayop ka. Sino ang nagtanong sa opinyon mo? Kami ay kausap si Chairman Chen. Hindi pa ang iyong pagkakataon na magsalita. Tama siya. Para sa isang malaking kumpanya tulad ng Yufurong, ang pagkuha ng empleyado ay dapat batay sa kwalifikasyon. Hindi na kailangan ng lahat ng gulo. Ipadala na lang ninyo ang resume ng diretso sa akin. Kung siya'y angkop, maaari na siyang magsimula bukas. Sawang-sawa na ako sa'yo. Gaano ka katapang para utusan si Chairman Chen at subukang pangasiwaan ang mga bagay para sa kanya? Ayaw mo na bang mabuhay? Sa totoo lang, siya. Chairman Chen, huwag ninyo siyang paniwalaan. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang tunay na kulay. Ilang araw na ang nakalipas para nakawin ang mga pangunahing sikreto ng Huasheng Tech. Ginamitan pa niya ng droga si Lu Feng. Talagang walang hiya. Han Shuang, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kalokohan ba? Ang pag-iisip pa lang sa kanyang kasuklam-suklam na mga ginawa ay nakakasuka na. Chairman, ang pagpapanatili ng tulad niya sa Yufurong. Chairman Chen, nag-aas ng ganyan siya dahil nandyan ang suporta mo. At ilang beses na akong pinagbantaan niya. Ano man yan, pagkatapos na lang ng hapunan pag-usapan. Chairman Chen, si Lu Feng ang boyfriend ko. Akala niya dahil kasama niya ang Yufurong. Pwede na niya akong apihin ng paulit-ulit. Sinabi pa niyang gusto niyang makipagkumpetensya sa akin ng patas. Sino ba ang akala niya siya? Isang beses ko na lang sasabihin ito. Kumain ka muna. Lu Feng. Nandito, tikman mo ito. Ano ang ibig sabihin nito? Han Shuang, kumakain ka, hindi ka pa rin mapatahimik bilang isang executive director. Dapat kang magbigay ng magandang halimbawa sa mga tauhan mo, hindi ang magwala dito. Umupo ka. May sasabihin ako sa'yo. Ang taong ito, ang tunay na chairman ng Yufurong. Bawasan mo ang iyong pagsasalita, naiintindihan mo ba? Chairman Chen. Ikaw, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Binigyan mo ba ako ng pagkakataong magsalita? Si Yulan pala ang chairman ng Yufurong. Yung nagligtas sa Huasheng Tech noon, siya pala yun. Han Shuang, matagal na kitang binalaan. Huwag mo nang isipin yan. Ngayon ay dapat mong maintindihan ang agwat sa pagitan natin. Lu Feng, sumama ka sa akin. Yulon, talagang wala akong ideya. Ikaw pala ang chairman ng Yufurong. Hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Ito lang kasi.
May sarili akong dahilan na hindi ko masabi. Pakiusap, huwag mong sabihin yan. Kung hindi dahil sa pondo mo noon. Baka ako ay. Sa pagitan nating dalawa, hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Noon, naghahanap ako sa Rongcheng ng isang grupo na may potensyal para maging pangalawang grupo ng Yufurong. Una kong inasahan ng husto ang Lanhai Group. Sayang lang at si Han Shuangshuang ay hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Hindi siya magtatagumpay sa anumang malaki. Kaya, napagpasyahan kong ibigay sa iyo ang order na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Yulon. Ako. Tama na. Kayo na lang ang magpatuloy sa pagkain. Chairman Chen, President Han, dapat kang humingi ng paumanhin kay Chairman Lan. Kung hindi, ang aming lanhay ay talagang hindi na mabubuhay sa Rongcheng. ako humingi ng paumanhin? Impossible. Hindi pa ako talo. Sa pinakamasama, gagamitin ko ang mga puwersa ko sa ibang bansa at lalabanan ko siya hanggang sa dulo. Ano, naglabas ng anunsyo ang Yufurong. Binili nila ang 80% ng shares ng Lanhai Group. 3% ng shares ng Yufurong ang direktang nagtulak sa Lanhai palabas ng stock market. President Han, paumanhin na ito, napagpasyahan naming bawiin ang aming mga pamumuhunan at shares. Nakasakit ka na ng Yufurong ng walang pag-asa. Hindi na kami maglakas loob na sumunod sa'yo. Sa gulo na ito, Lumabas kayong lahat. President Han, katatanggap lang namin ng abiso mula sa International Alliance. Lahat ng iyong mga funding chain sa ibang bansa ay naputol na. Napagpasyahan naming wakasan ang lahat ng kooperasyon. Hindi na kami mananatili. Ikaw na babae. Maghintay ka lang. Dahil wala ka ng pakialam sa nakaraan natin, at nakipagsabuatan ka pa sa biyudang iyon, para labanan ako, huwag kang magagalit kung maging brutal ako. Han Shuangshuang. Anong ginagawa mo rito? Lu Feng. 5 taon tayong magkasama. Wala ka talagang pakialam sa nakaraan natin. Naghanap ka pa ng biyuda, at nagplano para i-bankrupt ako, dahil wala nang halaga sa iyo ang nararamdaman ko. Huwag kang magagalit kung maging walang puso ako. Han Shuangshuang. Kasalanan mo ang pagbagsak ng kumpanya. Tungkol naman sa nararamdaman. Mula nang ipagkanulo mo ako, wala na akong nararamdaman. Para sa'yo, umalis ka na. Magkunwari na lang tayong hindi nagkita ngayon. Giniba mo ako ng ganito, at sa tingin mo makakalayo ka lang. Dahil wala na akong natira, hindi ka rin makakatakas ng madali. Ate Lan, talagang lumaki na si Mingshen. Pagtingin mo sa kanya ngayon, meron talaga siyang mga katangian ng isang leader. Kapag napasa kamay na niya ang Yufurong, tiyak na lalago ito. Marami pa siyang kailangang matutunan. Mula ngayon sa Yufurong, kailangan mong mag-focus sa pag-aaral. Huwag kang umasa na may espesyal na traito sa'yo kung hindi ka maganda ang performance. Ako, bilang boss, ay kailangan pa rin magtanggol sa'yo. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi kita bibigyan. Oo nga pala, Ate Lan. Sinabi ni Lu Feng na gusto ka raw niyang ilibre ng hapunan ngayong gabi para bawiin yung huli. Sige, ipapadala niya sa akin ang oras at lugar. Chairman Lan, ang si natin, si Emalu, nawawala siya. Yeo. Han, nandito na lahat ang impormasyon tungkol kina Sun Dabiao at Chen Zhenghong. Nandito na lahat. Yung biyuda, si Sun Dabiao at si Chen Zhenghong, ay magkasamang nakaligtas sa kamatayan sa loob ng ilang dekada. Magkakadikit sila. Kung isa sa kanila ang targetin natin, yung dalawa pa, ay tiyak na hindi papayag. Paano kung isa-isa nating puksain? Yeo. Han, naimbestigahan ko na. Lalabas ng probinsya si Sun Dabiao para magkampanya bilang chairman. Hindi siya agad makakabalik. Tungkol naman kay Chen Zhenghong, Sabihin mo na. kung sapat ang ibabayad mo, makakapag-arkila ako ng hitman para tahimik siyang patayin. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Negosyante ka. Huwag kang mag-alala. Walang kinalaman sa'yo ito. Nasa card na to ang lahat ng ipon ko. Plano ko sanang itabi ito bilang panangga ko. Pero kung para mapuksa ang babaeng biyuda, gagawin ko ang lahat. Huwag kang mag-alala, Ye. Han, maghintay ka na lang sa magandang balita. Yulan. Titiyakin kong maranasan mo ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Kumusta na? May balita na ba? Wala pa. Nanay.
Huwag kang mag-alala. Kahit na ito'y lungga ng tigre, kami ni Royao ay sasama sa'yo. Tama siya, Tita Lan. Mas maraming tao, mas maraming tulong. Maghahanap tayong magkasama. Hindi. Nasa panganib na si Lufeng. Hindi ko kayang ipagsapalaran na may mangyari sa inyong dalawa. Yamang alam nila na ako ang nagpopondo sa Huasheng Tech, ang pangalawang pinakamalaking grupo sa Rongcheng. At nag-aastang ganyan pa rin. Ibig sabihin lang noon, sila ay maaaring isang taong napakalapit kay Lufeng. Oh, pambihira ang kanilang kapangyarihan. Kung pera lang ang habol nila, kaya pa yan. Ang kinatatakutan ko, gusto nila ang pera at ang buhay niya. Pwede kayang. Nagmamadali na si Han Shuang. Han Shuang. Zheng Hong. Magpadala ka ng ilang tauhan para ihatid si Mingshan at Yao Yao sa lugar ni Deipiao. Natatakot ako baka sila ang pag-initan sa proteksyon ni Deipiao. Kahit papaano ay makakampante ako ng kaunti. Nanay, hindi ako alis. Makakatulong din kami sa iyo ni Royao. Wag na, Mingsuan. Hindi rin naman kami gaanong makakatulong. Dapat makinig tayo kay Tita Lan. Ako, Anak, nasa iyo ang kinabukasan ng Yufurong. Hindi tiyak ang darating. Sa pagkakataong ito, dapat mong sundin ako. hindi ako. Hindi, nanay. Una sa lahat, hindi ako. Ako. Nasa amin si Lufeng. Kung gusto mo siyang makita, dalhin mo ang pera sa 35 East Street. Ate Lan, malamang ito isang patibong. Hayaan mo akong mag-una kasama ang ilang tauhan. Tara na. Han Shuang, ikaw pala. Anong gusto mo? Lufeng, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makikisali sa biyuda na yon. Ngayong pinagkakaitan niya ako ng kaligtasan. Magkasama tayong malalagot. Han Shuang, nababaliw ka na talaga. Hindi ko inakalang ganito ka kasama. Nababaliw na ako. Gaano man ako kagaling magplano, hindi ko inasahan. Na yung biyuda, ang chairman pala ng Yufurong. Ang galing ninyong magplano. Pero, hindi pa ako talo. Han Shuang, payo ko sa'yo, humingi ka ng tawad kay Yulon ngayon din, para patawarin ka niya. Huwag ka nang magmatigas. Nasa ganito na tayong punto. Sa tingin mo papayag siyang pakawalan ako? Kung ganoon, hayaan mo ako. Tutulungan kitang kausapin si Yulon. Tumahimik ka. Yulan dito, Yulan doon. Yulan, ang lambing mo sa pangalan niya. Sasabihin ko sa'yo, ang hindi ko makuha. Di rin makukuha ng biyuda na iyon. Noong nasa restaurant, nilason mo ako. Siya ang sumira ng plano ko. Ngayong pagkakataon, hindi ka na makakatakas. Noong nasa restaurant, ikaw ang naglason sa akin. Ikaw pa ang nagparatang kay Yulon. Eh ano kung ako? Ngayon, kahit ang Diyos hindi ka maililigtas. Hongye, nandito, walang tao rito. Ano? Hindi. Panlilin lang ito. Nasa panganib si Lan. Kailangan nating bumalik. Sino ang nag-utos sa'yo? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang pera lang ang importante sa amin, hindi ang tao. Magkano ang bayad nila sa'yo? Dodoblehin ko. Double. Mukhang maganda, pero may prinsipyo kami. Tinanggap na namin ang pera. Kaya buhay mo ang kapalit. Hindi kayo karapat-dapat sa oras ko, mga hampas lupa. Hindi sapat para magprakti ang mga kamay ko. Noong araw, nang kulayan ko ng dugo ang 13 daanan ng Rongcheng. Kayong mga hampas lupa, nasa sinapupunan pa ng inyong mga ina. Natatakot na ako. Dakpin siya. Matanda. Hindi mo ba alam na panahon na ngayon ng baril? Hindi ko alam kung may baril. Tigil. Dabiyaw, may mga baril sila. Sino ka ba, Hoy? Wala kang pakialam. Umalis ka na. Gago ka. Hindi mo ba ako kilala? Tapos magpapanggap kang hitman? Ang ginoong ito, ang hari ng ilalim ng lupa ng Rongcheng, si Biaoj mula sa Southside. Biaoj, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Akin na sila. Biaoj, pakiusap Biaoj, huwag naman ganyan. Matagal na naming gustong magtrabaho sa ilalim ninyo. Dalhin ninyo sila. Tito Hong, ayos ka lang ba? Dadalhin na kita sa ospital. Mingshan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay mo? Tumawag sa akin si Mingshan. May nangyari raw dito. Nagmamadali akong bumalik mula sa probinsya. Ganito kalaki ang nangyari. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bilisan ninyo. Samahan ninyo si Tito Hong sa ospital. Hindi, wala nang oras. Baka nasa panganib si Ate Lan. Hanapin ninyo si Ate Lan. Bilis. Tara na. Bilisan ninyo. Lufeng. Nasaan ka na ba? Kaya ba?
Si Han Shuang nga ba, at ginawa na naman niya. Ang kumuha sa iyo. Hindi. Kailangan kong tingnan. Chairman Lan, ang hating gabi na. Saan ka pupunta? Chairman Lan, gusto kayong makita ng aming boss. Sumama ka sa akin. Ang dapat mangyari. Tanggalin mo ang maskara niya. Yulon. Lu Feng, pakawalan mo siya. Matandang balo. Ngayon, pipilayan ko siya. Sa harap mo mismo. Kung mahawakan mo siya kahit isang daliri, hindi kita palalampasin. Han Shuang, patay ka na. Nangangahas ka pang magmatigas sa akin. Dakpin siya. Tigilan ninyo. Matandang bruha. Ngayon ka lang naging maayos. Sinisipag ka pang iligtas si Lu Feng. Ano bang magagawa mo para iligtas siya? Lu Feng, sa ngayon, sa paningin ko, para siyang langgam na kayang-kaya kong durugin. Kung hindi ka magpapakabait, kaya ko siyang wakasan anumang oras. Han Shuang, huwag mo siyang sasaktan. Han Shuang, kung hindi mo ako kayang patumbahin ngayon, ikaw ang mamamatay. Tumigil ka na sa pagdadaldal. Ngayon ang huling araw mo. Han Shuang, pakawalan mo siya. Tumahimik ka. Ano nang nakakatawa? Han Shuang, palagi kitang inisip na kahanga-hanga. Hindi ko inaasahang sa huli, ikaw rin ay mambubuli ng iba gamit ang iyong kapangyarihan. Ang iyong hamak na mga pamamaraan, ay lalo lang kitang ikinadidiri. Mamamatay ka na, ang yabang mo pa rin. Han Shuang, ang gusto mong paghigantihan ay ako. Pakawalan mo siya. Ang tapang mo ha. Kung ganoon, gagawin ko ito sa harap mo. Pahirapan siya. Han Shuang, babae ka, huwag mo siyang galawin. Han Shuang, lalabanan kita hanggang kamatayan. Yulan, pasensya na. Kasalanan ko kaya ka na-involve. Yulan, mahal kita. Kahit mamatay man. Gusto kong mamatay kasama mo. Kayong magkasintahan, pareho kayong malas? Mabuti, ipapadala ko na kayo sa kamatayan ngayon. Gawin na. Walang gumagalaw. Shen Zhenghong. Hindi ka ba patay? Gago. Mas mahaba pa ang buhay ko sa'yo. Pakawalan mo siya, ngayon din. Nanay, Huwag kang gagalaw. Isang hakbang pa at patay na siya. Han Shuang, hindi ka makakatakas. Bibigyan pa ba kita ng isa pang pagkakataon? Tumahimik ka. Kahit mamatay ako. May isasama ako sa hukay. nanay, ayos ka lang ba? Kapag may ganito ulit, huwag kang magpapakabayani. Tita Lan, Dalhin niyo si Ate Lan sa ospital, bilasan niyo. Tapos na. Lahat ay tapos na ngayon. bakit? Hindi ko tatanggapin ito. Hayop ka. Ang kapal ng mukha mong patayin si Ate Lan. Han Shuang, binalaan na kita. Walang puso at taksil ka. Parurusahan ka ng langit. Ikaw ang may gawa nito. Wala kang ibang masisisi kundi ang sarili mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kami gagawa ng iligal na bagay tulad ng pagpatay. Gusto mong makita kung paano ko babaligtarin ang sitwasyon, di ba? Kung paano ako babangon. Ngayon, tingnan natin kung paano mo babaligtarin ang sitwasyon mo. Kung paano ka babangon. Ikaw. Sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako, pero kapag nakilala ko ang isang tulad mo, na hindi sumusunod sa patakaran, ako, si Yulan, hindi ko palalampasin yan.